Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3481. Wala itong kinalaman sa iyo. Ang pagpunta sa Juyuan ay walang pinagkaiba sa kamatayan. Sa paglipas ng panahon, maraming tao ang muling pupunta sa Juyuan at Jikwon, na katumbas ng kamatayan. Zizai, pumunta ako para makita ka. Dumating si Xiao Wang sa isang medyo ligtas na isla. Nakatingin kay Juyuan, kung saan wala siyang makitang anumang alon, tanging ang walang katapusang kadiliman, ang kanyang mga mata ay malabo, na may dampi ng tononibik. Mula sa kanyang mga braso, kumuha siya ng isang sanga. Madilim na gininto ang sanga, walang mga dahon, kumikinang na may walang hanggang gininto ang kinang. Inilagay ni Xiao Wang ang sanga sa kanyang mukha at pinunasan ito, ang aming anak, ay nakipagkita sa akin kamakailan. Siya ay nagkaroon ng kaunting problema, ngunit ako ay napakasaya, dahil, kung hindi dahil dito, hindi niya nais na makita ang aking ina. Siyempre, huwag mag-alala, naharap ko na ito, si Yuzo ay magiging maayos, biglang ayos ang lahat ng suot ni Xiaohei, sa harap ni Juyuan, tinitingnan ng sanga sa kanyang kamay, unti-unting nagpapakita ng kakaibang tingin. Miss Band. Miss na Miss Kanigir. Sa di kalayuan, sa tabi ng stone tablet sa entrance ng Juyuan. Si Jiu Box Iyang ay commandant, ang kanyang mga mata ay kumikinang, na parang nakakita siya ng ilang kamanghamanghang tanawin, at patuloy na lumulunok. Kasabay nito, piitan. Maaari mo bang i-unlock ang lock na ito? Si Tai Kang, na paralisado sa lupa, ay nagulat nang makita niyang tinanggal ni Jian Yuzo ang kandado sa kanyang puso. Bagamat parang na-abolish ang buong katawan niya, solid na solid ang pangangatawan niya at napakabilis ng recovery niya. Matapos tanggalin ang piercing lock, bumilis ito upang simulan ang pagbawi. Ang nakabutas na kandado ay ipinasa sa aking ama ng aking Panginoon, at ngayon. Maliban sa babaeng iyon at sa akin, walang makakapag-unlock nito ng mabilis. Dapat maswerte ka, kung hindi dahil sa akin, baka hindi ka na makalabas. Naglabas si Jian Yuzo ng isang bote ng elixir at ibinuhos lahat iyon sa kanyang bibig kahit ano pa ang sabihin ni Tai Kang. Ang banal na kapangyarihan ng buong katawan ni Tai Kang ay mabilis na nakabawi, at ang mga daloy ng makukulay na nakal-alasong gas ay pinatalsik mula sa kanyang katawan. Saglit na hindi napansin ni Jian Yuzo, huminga ng kaunti, at agad na namula at bumilis ang tibok ng puso. Magkano ang ibinigay sa iyo ng asong iyon? Talagang walang kahihiyan. Unti-unting lumiwanag ang malabo na mga mata ni Tai Kang. Yung Temptress, nanay mo ba yun? Hindi. Siya ay isang asong babae. Masungit na sabi ni Jian Yuzo. Kung tutulungan mo ang haring ito mula sa problema, maaaring hindi ka papatayin ng haring ito, ngunit ito ay ituring na iyong pabor. Tumayo si Tai Kang sa oras na ito, at pagkatapos na mabawi ang kanyang lakas ng pag-iisip sa isang tiyak na antas, inabot niya at ipinatawag. Si Kun Gonnier ay kumawala mula sa kontrol ng pool at sa wakas ay lumipad pabalik sa mga kamay ni Tai Kang. Ikaw na hari ng baril, napaka hindi makatwiran, iniligtas kita, may utang ka sa akin, bakit mo ako binabayaran? Patayin mo ako. Kung ako hindi kita niligtas, bakit mo ako papatayin? Ngumisi si Jian Yuzo. Sumimangot si Tai Kang at sinabing, kung ganoon, ano ang gusto mo, ang haring ito ay hindi gustong umutang ng pabor. Napakasimple lang, ilayo mo ako. Saan ka pupunta? Sapat na ang Hongmeng sa iyong mundo. Marumi at kasuklam-suklam na lugar. Tinitigan ng malalim ni Tai Kang si Jian Yuzo saglit, at sinabing, oo, ngunit hindi ngayon. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Jian Yuzo, pinapabayaan na kita, gusto mo pa bang maghiganti sa asong iyon? Tai Kang, ang antas ng emperador ay talagang hindi susuko, ngunit kung matatalo ka, bumalik at subukang muli. Ang paglilinang ay ang tamang paraan. Umiling si Tai Kang, ang haring ito ay natural na ipaghihiganti ang kanyang puot. Ngunit sa pagkakataong ito, ang haring ito ay may iba pang mahahalagang bagay na dapat gawin, ano? Wala itong kinalaman sa iyo. Nagalit si Jian Yuzo, kung hindi ka tatakbo, huli na ang lahat. Kung mahuli ka ulit, hindi kita matutulungan. Inaasahan mo pa ba na darating ang Sword God para tulungan ka? Maaga siyang darating. Hindi siya pinayagan ni Benwang na tulungan ako sa transaksyong ito sa Diyos ng Espada, at ang haring ito ay may pananagutan sa buhay at kamatayan. Hindi nakaimik si Jian Yuzo, ano ang sinusubukan mong gawin? Ang haring ito ay naghahanap ng isang tao. Isang taong dapat kilalanin ng haring ito. Huminga ng malalim si Tai Kang at biglang pinaandar ang kanyang spear intent. Isang cultivation base ang nakabawi ng 7, 8. Babae, ipinangako sa iyo ng haring ito na kung tapos ka na, ilalayo kita. Nang makita ito, nagmamadaling sumigaw si Jian Yuzo, huwag mag-teleport. Pero, huli na, direktang pinaandar ni Tai Kang ang absolute distance, sinusubukang makalabas sa piitan. Ngunit sa sandaling ito ay inilunsad, may mga pagsabog ng pagsabog sa lahat ng direksyon ng piitan. Ang apat na puwersa ng lupa, tubig, apoy at hangin ay sumabog ng malakas, na nagpasabog kay Tai Kang sa lupa.
Hindi ka taka-taka na hindi mo man lang mapanatili ang posisyon ng God Emperor, matigas ang ulo mo, at hindi ka nakikinig sa panghihikayat ng mga tao. Nakangiting sabi ni Jian Yuzo, ang piitan na ito ay isang espesyal na espasyo na binuksan ng Six Soul Magic Array. Ang mga patakaran ay ganap na naiiba sa labas ng mundo, at ito ay patuloy na nagbabago. Maliban na lang kung madudurog mo ang kalapitang mababa ang lipad na iyon sa mga tuntunin ng paglilinang at kaharian, kung hindi. Kahit na ikaw ay isang emperador, hindi mo ito direktang maipapasa. Gayunpaman, huli na ang lahat, malamang na nalaman ng asong iyon. Mukhang nalilito si Tai Kang, sinabi mo na ang piitan na ito ay muling itinayo ang mga batas ng kalawakan. Anong porma sayon ang napakalakas? Iyon ay ipinasa sa aking ama ng aking guro. Oo, ang asong ito ay natutunan lamang ng kaunti mula sa aking ama. Kalimutan mo na, sabihin pa, hindi mo maiintindihan, ang mga barbaro ay mga barbaro. Si Jian Yuzo ay tamad na magpaliwanag. Sa sandaling ito, isang apoy ng phoenix ang kumislap mula sa manipis na hangin. Nagmamadaling bumalik si Xiao Wang sa piitan ng walang bakas. Boom! Isang kulay dugong phoenix flame golden wheel ang nagpalipad kay Tai Kang. Si Tai Kang ay umungal ng ligaw, at ang kanyang backhand ay isang walang katapusang baril. Hindi mabilang na anino ng baril ang tumagos sa katawan ni Xiao Wang sa isang iglap. Si Xiao Wang ay nabalisa sa isang kritikal na sandali, at ang kanyang mukha ay puno ng galit sa sandaling ito. Kahit paano dumaan ang sibat ni Tai Kang sa kanyang katawan, tila hindi siya nasaktan. Hindi mo pa rin maintindihan. Hindi mo naman ako kalaban. Sinampal ni Xiao Wang ng palad ang ulo ni Tai Kang, pinalo si Tai Kang hanggang sa pagsusuka ng dugo. Matapos ang mahigit isang dosenang magkasunod na pag-atake ng Phoenix at Fire Shadow, ang katawan ni Tai Kang ay muling nasunog na parang itim na uling. Nang maalala niya ang nakabutas na kondado, muling tinusok ni Xiao Wang si Tai Kang sa puso at pinusasan siya. Nawala ng malay si Tai Kang dahil sa kanyang matinding pinsala, Yuzo, okay ka lang ba? Natakot si Xiao Wang na masugatan ang bata, kaya nagmadali siyang magtanong. Umalis ka na. Itinulak ni Jian Yuzo ang kanyang ina, nakatingin sa kanya na walang suot sa oras na ito na may pagkasuklam sa kanyang mga mata. Kaunting panahon lang, saang lugar ka napunta? Napagtanto ni Xiao Wang na siya ay pabaya, at mabilis na nagpalit ng kanyang damit, sinabing, hindi, nanay hindi. Tumahimik ka. Makinig ka sa sinasabi mo. Para akong tanga. Ngumisi si Jian Yuzo. Alam din ni Xiao Wang na hindi niya maipaliwanag ng malinaw, kaya naiinis na lang niyang itanong, anak, tinakot mo ang ina hanggang sa mamatay, napakadelikado ng barbarong ito, bakit mo siya pinakawalan? Huwag kang mag-alala tungkol dito. Walang pakialam na sabi ni Jian Yuzo. Walang pagpipilian si Xiao Wang kundi ang sabihin okay. Walang pakialam si inay sa iyo, maaari kang lumabas kasama si inay, ligtas na ito ngayon, naayos na ni inay ang Jiushang Tiaingong. Sa sandaling ito, nagkaroon ng voice transmission. Madam, pumunta ang dalawang elder ng Jiushang Tiaingong para humingi ng isang bagay. Naiintindihan ko, tumingin muli si Xiao Wang kay Tai Kang, ikukwento ko ang mga bagay-bagay ngayon at hahayaan silang maupo sandali. Kabanata 3482 ikaw ito. Gusto mong ibigay ang Tai Kang kay Feng Jixiao. Biglang nagbago ang mukha ni Jian Yuzo nang marinig niya ito. Eksakto, lahat ng responsibilidad ay nasa barbarian na ito, at wala na itong kinalaman sa iyo, sabi ni Xiao Wang. Pumunta ang lalaking ito dito dahil nakipagtulungan siya sa Sword God. Kung alam ng Sword God, ibinigay namin siya. Yuzo. Bahagyang nagreklamo si Xiao Wang, anak ka ni Jane Zizai, huwag mo itong pabayaan. Nakalimutan mo ang iyong pagkakakilanlan. Sword God at Sword God. Paano ang isang Emperor-level swordsman? Kahit paano. Malakas ang espada, malampasan kaya niya ang iyong Panginoon. Paano ito maihahambing sa ating Hongmeng? Kasama ang iyong ina at ang Patron Saint, walang magtangkang hawakan ka. Ngumisi si Jian Yuzo, nakita mo na ba si Shigang? Gaano man kalakas si Shigang, may kinalaman ba ito sa atin? Nakita ko man lang ang kapangyarihan ng Sword God na iyon, hindi siya panandali ang bata. Siya ang Emperor Sword. Ang pinakamalakas na artistikong konsepto ng emperador, kahit nandoon pa ang kanyang ama, imposibleng maliitin siya. Napabuntong hininga si Xiao Wang, ikaw anak, kaya nga, gusto ni nanay na manatili ka sa Hongmeng at huwag pumunta sa Dark Gate. Nas-anay na akong makakita ng ilang taong mahalaga sa sarili, kaya minamaliit ko ang aking sarili, ang iyong paningin, hindi ito dapat masyadong mababa. Si Jian Yuzo ay walang pangako, sino ang pulaka sa ilalim ng balon? Hindi ko pa rin alam. Umiling si Xiao Wang at sinabing, kalimutan mo na ito, paano mapagtagumpayan ng isang ina ang isang bata, unti-unti mong mauunawaan. Ikanaway niya ang kanyang kamay, at isang apoy ng phoenix ang tumama sa Tai Kang, na direktang naghatid sa kanya palabas ng piitan. Kumislap ang mga mata ni Jian Yuzo, at pagkatapos ng kaunting pagpaplano, sumunod siya. Mrs. Xiao, inutusan kaming pumunta at kunin ang mga paninda. Ang dalawang elder ng Shenlong clan ng Jiushang Tiaingong ay yumuko ng may paggalang. Ito pala ay sina Jiang at Shi Heng, ang dalawang matanda.
Ang mga gamit na ito ay madaling mahulog, kaya tandaan na alagaan sila. Ikinaway ni Xiao Wang ang kanyang manggas at itinali ng 5 bulaklak. Si Tai Kang, na nakoma, ay itinapon ito. Madam, huwag mag-alala, ang bagay na ito ay nakatali sa isang butas na kandado, at kung panoorin natin ito, hindi ito tatakas. Nakangiting sabi ni na Jiang at Chi Heng, ngunit hindi sila nagmamadaling umalis. Dalawang matanda, mayroon pa bang iba? Nakangiting tanong ni Xiao Wang. Wala lang, gusto ko lang marinig kung ano ang sasabihin ni Madam. Sabay tayong gagawa, sabi ni Chi Heng. Oo, sa pagkakataong ito salamat sa tulong ni Madam, lubos akong nagpapasalamat. Ngumiti din si Jiang at tumango. Pareho silang mga kilalang powerhouse ng pamilya Shenlong, at mayroon din silang 10,000 taon ng karanasan sa Hongmeng. Nang makita ang kaakit-akit na si Xiao Wang, ang mga mata nilang dalawa ay medyo nag-aapoy. Alam ng halos lahat ng tao sa Quan Hongmeng na ang babaeng ito ay halos kasing galing ng sinuman. Gayunpaman, kung ito ay hindi para sa kanyang sariling pagpayag, walang sinuman ang talagang mapipilit ito. Sa makatuwid, itinuturing ng maraming lalaking magsasaka sa Hongmeng ang romantikong relasyon kay Xiao Wang bilang isang kabisera para sa pagmamayabang. Kung titingnan ng pinakamakapangyarihang babaeng cultivator sa Hongmeng, na ang balat ay parang babae, ngunit puno ng kagandahan, natural na nag-imagine ang dalawa. Kung hilingin ni Xiao Wang na manatili sila ng kalahating araw, ito ay magiging kahanga-hanga, okay lang, pwede na kayong pumunta, ngunit naging malamig ang tono ni Xiao Wang. Oo, magre-retiro na tayong dalawa. Nadismaya sina Jiang at Chi Heng, ngunit tahimik lang silang nakatalikod, binanggit si Tai Kang at umalis. Sa sandaling umalis ang mga tao, tumalikod si Xiao Wang at sinabi kay Jian Yuzo na nasa hindi kalayuan, okay, ngayon, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa atin. Hindi alam ni Xiao Wang, ano ang iniisip ng dalawang matatandang ito. Ngunit kasama ang kanyang anak na babae, nag-aalala pa rin siya. Higit pa rito, ang mga lalaking magustuhan niya ay kadalasang may mga specialty, at may mga ordinaryong tabing daan, ngunit hindi niya ito gusto. Yuzo, saan mo gustong pumunta? Ina na samahan ka magpahinga. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang umupo ang aming mag-ina at nag-usap ng magkasama, lumapit si Xiao Wang at gustong hawakan ang kamay ni Jian Yuzo ng buong puso. Pero nang makalapit na siya, bigla niyang na-realize na may mali. Isang nagninangas na phoenix ang tumama, at nawala si Jian Yuzo. Ang after-image ng kaluluwa, gamit ang pekesa. Totoo, umaasa sa hininga ng kaluluwa para linlangan ang kanyang biolohikal na ina. My precious daughter, nagulat ka talaga sa nanay mo. Walang magawa si Xiao Wang, alam niyang may mangyayari, kaya mabilis niyang naabutan sina Chi Heng at Jiang gamit ang teleportation. Ngunit sa sandaling maabutan niya, naramdaman niya ang isang Imperial Spear intent na lalabas sa unahan. Puff, na may maputlang mukha, si Tai Kang, nakaka-recover lang ng ilang porsyento ng kanyang lakas, ay ginamit na si Kun Gunir para tumusok ng 12-dosenang butas sa Jiang. Inihagis ni Jian Yuzo ang kadena ng kaluluwa, at mahigpit itong kinokontrol ng general na si Chi Heng. Hindi banggitin si Jian Yuzo, ang lakas ni Tai Kang ay talagang ang unang echelon sa Hongmeng. At sina Jiang at Chi Heng ay tumatakbo lamang, hindi sa parehong antas. Tahimik na lumapit si Jian Yuzo at binitawan ang nakabutas na kandado ni Tai Kang, ngunit hindi nagtagal. Hinarap ng dalawa ang mahinang Emperor Spear, ngunit mahirap pa ring labanan. Yuzo, itigil mo na ang pagpapakatanga sa sarili mo. Saway ni Xiao Wang. Tai Kang, alis na tayo. Alam ni Jian Yuzo na mahigpit ang oras, ngunit hanggat inilunsad ni Tai Kang ang kanyang spear intent, tiyak na makakatakbo pa rin siya. Magiging tulala ka kung hindi ka tatakbo. Napabuntong hininga si Tai Kang, bagamat ayaw niya, alam din niyang hindi siya ang kalaban ni Xiao Wang. Ang mga banal na kakayahan na taglay ng Suzaku na ito ay ginawa ang kanyang layunin sa sibat na walang banta. Sa kabaligtaran, ang kanyang sariling paglilinang ay hindi sapat upang labanan ang apoy ng Suzaku ni Xiao Wang. Ngunit nang si Tai Kang ay gagawa ng desperadong pagtatangka na gamitin ang kabilang panig ng bulaklak, ang nakapalibot na espasyo ay biglang nagyelo. Bilang karagdagan sa kamalayan, si Tai Kang ay maaari pa ring mag-isip ng mabagal, ngunit ang layunin ng sibat ay hindi may parating. Hindi lang iyon, si Jian Yuzo sa tabi niya, Jiang at Chi Heng ay na-freeze lahat. Si Xiao Wang ay agad na pumasok sa estado ng abo, ngunit ang kanyang mga aksyon ay halatang pinigilan at naging napakabagal. Sandali na walang hanggan. Sa loob ng isang tiyak na saklaw, ang oras at espasyo ay nakalock. Isang asul na figure ng dragon ang lumangoy mula sa manipis na hangin patungo sa isang maputlang gininto ang halo. Lumabas si Feng Jishao, tulad ng isang monarko sa langit na bumibisita sa lupa. Sinubukan ni Tai Kang na ibaling ang kanyang ulo, ngunit hindi siya makagalaw. Alam ko, na ang mga bagay ay hindi magiging maayos. Malamig ang mga mata ni Feng Jishao, at humarap siya kay Jian Yuzo. Hindi ko talaga maintindihan, bakit ka nagustuhan ng anak ko, isang babaeng hindi alam ang buong bagay. Bakas sa mga mata ni Jian Yuzo ang pagkadismaya, ngunit hindi siya makasagot. Feng Jishao,
Nangako ka sa akin na hindi ko gagawin ang anak ko. Hinimok ni Xiao Wang si Shu Wei na pumunta sa Feng Jishao. Huwag kang matuwa, ang ipinangako ko ay natural na gagawin, kung hindi. Patay na ang iyong anak. Sabi ni Feng Jishao, at malamig na tumingin kay Tai Kang. Kaya lang, ikaw, munting barbaro. How dare you run away? Hindi naman masyado para sirain mo ang paglilinang ng aking pamilya at sirain ang iyong siyam na angkan. Nang marinig ni Tai Kang na lipulin niya ang angkan, ngumisi siya at pinandilatan ng mata si Feng Jishao sa kabila ng panganib na maputok ang kanyang mga meridian. You dare? Ang asul-gintong apoy sa mga mata ni Feng Jishao ay kumikislap, at isang celestial dragon crossbow ang direktang bumaril. Paft! Paft! Natusok lahat ang lalamunan at mata ni Tai Kang. Mga barbaro, huwag mo akong kausapin. Ni hindi makaiyak si Tai Kang sa sakit dahil tuluyang nagyelo ang kanyang katawan. Ang butas na kondado, hindi mo na kailangan, ako mismo ang magbabalik nito para maibsan ang aking anak. Sabi ni Feng Jishao, ipinakita ang Soul Locking Dragon, na nagnanais na palamigan ang Tai Kang Primordial Spirit at alisin ito. Ngunit sa sandaling ito, isang biglaang pag-atake ng Kangyan Dragon Claw ang nagtulak sa Soul Locking Dragon palayo. Kumunot ang noo ni Feng Jishao, tumingin sa hindi kalayuan, at pumasok sa matanda na nakasuot ng kulay abo na nasa ilalim ng kanyang kontrol, ngunit hindi nagyelo. Ikaw ba? Kabanata 3483 Hindi kwalipikado. Si Ye Qun ay may mabait na mukha at bahagyang ngumiti. Elder Feng Jishao, ang Spear Emperor na ito ay si Tai Kang, ang matuwid na anak ng aking lolo. Nang marinig ang boses na ito, nagulat ang katawan ni Tai Kang. Buti na lang bulag ang kanyang mga mata, butas ang lalamunan, at hindi na siya makarecover sa isang sandali ng walang hanggan. Yung adopted son niya. Eksakto, kaya. Hiniling ko rin kay Elder Feng Jishao na payagan ang matandang alipin na ibalik si Master Tai Kang. Kumunot ang noo ni Feng Jishao at nahulog sa pagdampi ng pag-aalinlangan. Si Xiao Wang at Jian Yuzo sa gilid ay labis ding nagulat. Bakas sa mukha ni Xiao Wang ang pag-aalala. Si Jian Yuzo ay walang katulad na namangha, ang lalaking ito na kulay abo ay talagang isang asul na dragon ng 8 kalamidad. Ang master ng 8 Tribulations Asher Dragon. Gaano kabanal iyon? Senaryo ng barbarong ito ang pagtatanim ng aking anak, ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Feng Jishao. Pumunta lang dito ang matandang alipin para kunin ang batang Panginoon. Sa ibang bagay, kailangan ko pang itanong sa aking amo. Mabangis ang mga mata ni Feng Jishao, kung gusto mong ilayo ang barbarong ito, kailangan mo munang hayaang gumaling ang anak ko. Kung hindi, wag mo nang isipin. Napabuntong hininga si Ye Qun, Elder Feng Jishao, bakit mo ginagawa ito? Kahit hindi ko alam, ikaw sino ang master na iyon. Ngunit ako si Feng Jishao, ang aking katapatan ay kay Hongmeng, at nakikinig ako sa mga tagubili ng Patron Saint. Kung ang aking anak ay inalis, at kailangan kong isuko ang mamamatay tao na ito, paano ko mautusan ang mga bayani ng Shenlong clan sa hinaharap? Paano kumbinsihin ng publiko? Feng. Ipinagmamalaki ni Jishao, okay lang na sabihin na pinuprotektahan ko ang maikli, o dominante, ang bagay na ito ay hindi mapag-usapan. Kinusot-kusot ni Ye Qun ang kanyang mga mata, at tamad na maglaan pa ng oras. Mabagal siyang naglakad papunta sa gilid ni Tai Kang, at ang kapangyarihan ni Aoki ay nagpagaling kay Tai Kang mula sa lahat ng kanyang mga pinsala. Young Master Tai Kang, nagdusa ako, malumanay na sabi ni Ye Qun, tulad ng pinakakaraniwang elder na nagmamalasakit sa mga susunod na henerasyon. Nabara ang lalamunan ni Tai Kang, at nalaman niyang nakakagalaw talaga siya. Tito Qun. Nasa Hongmeng talaga ang matuwid na ama. Oo, hindi inaasahan ng master na pupunta ka rito para hanapin siya at ihahatid kita doon, okay. Hinihintay ni Tai Kang ang sandaling ito. Nang makita ito ni Jian Yuzo, napagtanto niya na si Tai Kang ay naghahanap ng isang misteryosong tao, at hindi niya maiwasang maging mas mausisa. Sayang at hindi siya makagalaw sa ngayon kaya lang nagmamadali siya. Walang gustong kunin ang mga gamit ko. Galit na galit si Feng Jishao, at direktang bumaril at sinunggaban si Tai Kang. Tumalikod si Ye Qun at hinarap si Feng Jishao, nagbanggaan ng mga kuko ng dragon. Ang dalawang Kangyan Dragon Claws ay tila nakikipag-ugnayan sa isa't isa, ngunit sila talaga ang naglalaman ng pinakamataas na misteryo ng Asher Dragon Technique. Sa estado ng Moment Eternity, ang malayang makagalaw na tulad nito sa una ay isang labis na pag-asa para sa hindi mabilang na mga magsasaka. Pangalawa, bagamat naglalaban lang silang dalawa gamit ang basic Dragon Claw skills, sila ay manifestasyon ng pagiging simple ng daan. Pareho nilang kilala ang isa't isa na kung makakalusot sila sa 8 calamities, walang pagkukulang. Ang mga kasanayan sa Qinglong, paglilinang, pisikal na katawan, karanasan, at iba pa. Ang lahat ng mga bahagi ng kapangyarihang panlaban ay hindi nagkakamali. Ang mga kampanilya at sipol, para sa kanilang dalawa, ay talagang walang kahulugan. Ang karaniwang tao ay nanunood ng saya, ang karaniwang tao ay nanunood sa pintuan. Nang makitang gumawa ng ganoong hakbang ang dalawa, alam ni Xiao Wang na may malaking mangyayari, kaya mabilis siyang tumayo at tumayo sa harap ni Jian Yuzo. Nagdampi ang dalawang kuko ng dragon, Om.
Sa isang kisap mata, ang planeta kung saan nakatira si Xiao Wang, at maging ang daan-daang celestial body na nasa malapit ay naging pulbo sa kapangyarihan ng kalawakan. Napilipit ang mga kalamnan ni Tai Kang, kung hindi siya tumayo sa likod ni Ye Kyun, ang pagkabigla na ito ay nabasag ang kanyang katawan. Pagkatapos ng kapanapanabot na eksena, napagtanto ni Tai Kang. Si Ye Kyun ay umatras. Bagamat hindi siya nasugatan, halatang umatras ng 2 hakbang si Ye Kyun. Uncle Kyun. Hindi makapaniwala si Tai Kang na si Ye Kyun, na halos hindi magagapi sa kanyang paningin, maliban sa kanyang adoptive father na walang pangalan, ay natalo ng kalahating trick. Ang iyong 8 pagnanakaw, natatakot ako na ginamit mo ang kapangyarihan ng iyong Panginoon. Hindi nakakagulat, handa kang maging alipin niya. Biglang may naintindihan si Feng Jishao, na may hitsura ng panghahamak sa kanyang mga mata. Siya ay isang walang katulad na henyo ng pamilya Shenlong mula nang ipanganak, at sa kanyang walang humpay na pagsisikap, masasabing ang henyo at kasipagan ay magkasama. Sa sandaling ito ay ipinanganak, ito ay tumangay sa itaas ng agos, at sa pangunguna sa digmaan, ito ay mas malakas, at hindi ito nabigo. Matapos sumugod sa halos hindi pa naganap na 8 kalamidad sa lahat ng paraan, mas makatuwirang maging hari ng Shenlong at maging si Hongmeng. Ang Feng Jishao ay mayroong maraming pagkukulang at kababaan. Upang makamit ang isang mahusay na layunin, hindi niya pinansin ang kanyang pamilya, daan-daang asawa, babae, laman at dugo, at pinatay ng kaaway. Pinatay niya ang hindi mabilang na mga barbaro na may dugo sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, gaano man kalaki ang pagkamuhi at pagkamuhi sa kanya ng mundo, kailangan nilang aminin na ang personal na lakas at personal na mga nagawa ni Feng Jishao ay walang kinalaman dito. May yabang siyang kapital. Sa makatuwid, ang 8 kalamidad na Qinglong, na napakabihirang din, ay umaasa sa mga panlabas na puwersa upang madaig ang kalamidad, at minamaliit ito ni Feng Jishao. Mula sa pananaw ni Feng Jishao, ang paglampas sa kalamidad ay umaasa pa rin sa iba, at mas gugustuhin niyang tapusin ito ng mag-isa. Hindi ko lang deserve mabuhay sa mundong ito. Hindi ito itinanggi ng matandang alipin, ngunit ang pagiging handa na maglingkod bilang isang alipin ay hindi lamang ang Panginoon na nagligtas sa akin. Napabuntong hininga si Ye Kyun, Elder Feng Jishao, kahit na ipadala ka ng matandang alipin sa front line, imposibleng pilitin mong kunin si Master Tai Kang. Ang isang 8 pagnanakaw lamang ng mga peking produkto ay talagang walang kahihiyan. Maaari mong subukan ito at tingnan kung magagawa mo ito. Alisin mo siya. Ngumisi si Feng Jishao, ang kanyang mahabang buhok ay lumipad, tinina sa isang dampi ng gintong pula, at ang galit na dugo ng dragon ay inilabas. Sa isang iglap, ito ay parang katapusan ng mundo, at ang buong espasyo ay pumasok sa tuloy-tuloy na pagwasak at muling pagsasaayos. Feng Jishao, sa sandaling ito, isang boses ang pumasok sa isip ni Feng Jishao. Ang Patron Saint. Narinig ni Feng Jishao kung sino ito, at mabilis na pinigilan ang kanyang paglilinang. Anak mo, may paraan para makabawi, ang celestial clan na iyon, ibigay mo kay Wumang. Lihim na natuwa si Feng Jishao, talagang nagsusugal siya. Pastahan siya na kung magkagulo sila ni Wumang Master at Servant, hindi uupo at manunood lang ang Patronus. Kung mayroon mang makakabawi sa cultivation base ni Feng Jishan, ito ay ang Patron Saint lamang. Hindi rin alam ni Feng Jishao kung gaano karaming kalamidad ang Diyos na tagapag-alaga, ngunit tiyak na hindi ito mababa. Dahil may buhay ang Patronus, natural na susundin ko ito. Inalis ni Feng Jishao ang instant na kawalang hanggan, pagkatapos ay malamig na tinitigan sina Jiyang at Chi Heng, isang anino ng dragon ang bumasag sa kalangitan, at direktang umalis. Natatakot si Xiao Wang na magdulot ng gulo, kaya sa kabila ng pagtutol ni Jian Yuzo, pinilit niyang magretiro ang kanyang anak. Binuksan ni Ye Kyun ang pinto ng espasyo at inabot ang kanyang kamay, Master Tai Kang, pakiusap. Huminga ng malalim si Tai Kang, tumango, at naglakad. Paglabas niya ulit ay may maayos at simpleng farmyard na sa harapan niya. Bakod pader, kahoy na panggatong pinto bukas na bukas. Isang pamilyar at payak na lalaki na nakasuot ng magaspang na tela at asol na damit ay nakaupo sa tabi ng isang kalan ng karbon, pinapaypayan ng hangin gamit ang isang pamaypay, at nagluluto ng isang kaserola ng mga delicacy sa bundok. Bumalik ka na. Tai Kang, alam mo talaga kung kailan darating. Nakakita lang ako ng isang palayok ng mga bihirang porcini na kabute at nilaga ang mga ito ng walang kamatayang mga ibon, kaya nataman mo ako. Tumalikod si Ye Wuya, puno ng ekspresyon ang kanyang mukha. Isang malatiluhin ng ngiti. Foster father, namumula ang mga mata ni Tai Kang, at lalakad na sana siya papasok sa bakuran sa kabila ng magkahalong damdamin. Ngunit pagpasok pa lang niya sa pinto, biglang bumagsak ang kangganir sa kanyang kamay sabay, putok. Isang kakilakilabot na gravity ang dahilan kung bakit pilit na binitawan ni Kungunir at nahulog sa labas ng pinto. Natigilan si Tai Kang at sinubukang gamitin ang sibat para iangat ang sandata, ngunit tila nagugat si Kangganir, ngunit hindi siya makabangon. Huwag kang mag-abala, ang bakuran na ito, sa buong Watay, walang maraming armas na maaaring pumasok, Kangganir. Hindi kwalipikado. Nakangiting natapos na magsalita si Ye Wuya, sumandok ng isang subaw ng sopas, humigop ng lasa, at pagkatapos ay bumantong hininga ng may kasiyahan sa kanyang mukha.
Kabanata 3484. Nabuhayan ng loob ang diwa ni Tai Kang, at pinagmasdan niyang mabuti ang bakuran, at nakita niyang parang ordinaryo ito, ngunit may nakatagong misteryo. Gayunpaman, sa kanyang paningin, maraming bagay ang makikita lamang sa ibabaw at hindi ma-explore ng malalim. Sa desperasyon, iniwan ni Tai Kang ang sibat sa tarangkahan ng patio. Pare, bakit ka umalis nang walang paalam? Pumasok si Tai Kang at nagtanong. Paalam, bakit gusto mong magpaalam? Ngumiti si Ye Wuya at sinabing, hindi mo na ba ako nakitang muli? Mapait na ngumiti si Tai Kang, nandito ako, ngunit hindi ito madali. Hindi ito ang dapat mong puntahan. Ngunit dahil nandito ito, manatili muna tayo sandali bago umalis. Sumimangot si Tai Kang, foster father, nandito ako dahil may tanong ako. Hinihiling ko rin sa adoptive father ko na tuparin ang buhol sa puso ng anak ko. Xiao Kang. Ngumiti si Ye Wuya at sinabi, kahit paano ka magsalita, gusto mong umikot-ikot. Pakitupad ang foster father. Okay, ano ang gusto mong itanong? Huminga ng malalim si Tai Kang at sinabing, kung kailangan mong pumili sa pagitan ng Sword God at ako, sino ang pipiliin ng foster father? Young Master Tai Kang. Bakit ka? Sumimangot si Ye Kyun at sinubukang manghimok. Kyun. Iniunat ni Ye Wuya ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi ito mahalaga. He smiled half-heartedly, ganun ba, Xiao Kang? May 2 hinog na melon sa likod bahay, pwede mo muna akong kunin. Melons. Anong melon? Hindi nakaimik si Tai Kang. Hoy! Ano ang pangalan ng melon? Hindi mo malalaman hanggat hindi ito nabubuksan, anyway, pinipitas lang. Si Tai Kang ay nababalisa at nag-aatubili, ngunit wala siyang pagpipilian kundi pumunta muna sa likod bahay. Pagpasok ko pa lang, may nakita akong 2 malalaking melon na tumutubo sa ilalim ng berdeng baging, halos kasing tangkad ng tao. At ang mga kulay ay lubhang kakaiba, ang isa ay itim at puti, at ang isa ay pilak kulay abo. Si Tai Kang ay masyadong tamad na mag-isip ng sobra, gayon paman, ang mga bagay ni Ye Wuya ay palaging kakaiba. Umakyat siya para pumili ng 2 malalaking melon. Kahit mabigat, nakahawak pa rin ang isang kamay niya sa balikat niya. Hindi ako nakagawa ng ilang hakbang nang biglang may naramdaman akong mali. WHO. Inihagis ni Tai Kang ang 2 melon sa lupa. Bumagsak si Guagua sa lupa. Nang masira ito, 2 pala ang demonyo, isang lalaki at isang babae. Bellfinger. Ikaw ang pambansang guro ng Seventh Kingdom, si Jielan. Nang makita ang pagkakakilanlan ng 2 demonyong ito, nagulat si Tai Kang sa una, at pagkatapos. Namutla ang kanyang mukha. Umindayog si Bellfinger, nag-transform sa mahabang palda, at ginalaw ang leeg. Tulad ng inaasahan sa aking magaling na kapatid, sunduin ang aking kapatid sa bahay. Ngumiti ng masama si Bellfinger. Amataba. Nagpalit si Jielan ng damit ng isang monghe, at pinagsalikop ang kanyang mga kamay, ang Emperor's Spear. Ang kawawang monghe ay hindi na pambansang guro ng ika-7 kaharian, at maaari niyang tawaging Bar ang kawawang monghe sa hinaharap. Si Tai Kang ay natakot na sinabi, ikaw ang unang henerasyong demonyong hari, si Baal, ang pinuno ng 72 Diyos ng demonyo. Hindi ka patay. Sa malayong panahon ng alamat, kahit na sa kasaysayan ng mga demonyo na walang nakasulat na mga record, ang 72 Demon Gods ang unang grupo ng mga powerhouse ng demonyo. Ang matandang hari ng Sloth, ang kapangyarihan ng batas ni Belial, ay nagmula sa mga sinaunang demonyong Diyos na ito. Kaya lang, kanina pa, maraming demonyong Diyos na halos hindi man lang naniniwala sa mga demonyo ang nakatira sa harapan niya. At, pinalitan pa niya ang kanyang pangalan ng Jalan, lumitaw sa ika-7 kaharian, at naging pambansang guro. Hehe, iniisip ba ng Emperor Gon na ang pangalan ng kawawang monghe ay hindi karapat-dapat sa kanyang pangalan? Umiling si Bar at bumantong hininga, ang dragon crossbow na iyon ay talagang napakalakas. Hindi nakakagulat na ang kawawang monghe ay matanda na at natalo sa isang galaw. Natapos na ang misyon, hindi na kailangan pang manatili doon, mas mabuting mamatay ng maaga at malaya. Tumingin si Bellfinger kay Tai Kang na may pagtataka sa mukha, at hindi napigil ang matawa, kapatid ko, sir, makinig ka sa akin. Anong sabi mo? Ginawa. Hindi ba sinasabi sa'yo ng adoptive father? Ampun niya ba ako? Nakangiting sabi ni Bellfinger. Hindi mo ba akalain na matagal nang nabubuhay ang adopted father, at ikaw lang ang adopted son? Walang ekspresyon ang mukha ni Tai Kang, at ang kanyang mga kamay ay walang kamalay-malay na nakakuyom sa mga kamao. Noong unang panahon, ang mga salita ni Ye Wuya na, isa lang akong ampon na tulad mo, ay nagpakilo sa kanya. Ngayon lang niya nalaman na lumalabas na may ibang kahulugan. Kaya, maglunsad ng digmaan laban sa Human Alliance, nagsimula ng isang sibil na alitan sa Protoss, at ang pagtatalo sa Tianmajing. Lahat kayo ay kumikilos ayon sa mga tagubilin ng inyong adoptive father. Kailangan mo pa bang magtanong tungkol sa ganitong bagay? Tinapik ni Bellfinger niya ang balikat ni Tai Kang, brother, alam kong isa kang Imperial Gunner at hindi magpapasakop sa sinuman. Ngunit ang kinakapatid na ama ay ang aming ama, at ang paggawa ng mga bagay para sa kanya ay hindi pagsuko,
ngunit isang tagumpay sa isa't isa sa pagitan ng mga kamag-anak. Kung walang foster father, hindi ka maaaring maging isang hari ng baril. Alam mo kung paano magpasalamat bilang isang tao. Hindi ba mas mabuting maging isang Diyos? Pagkatapos magsalita, sabay na naglakad sina Belfinger at Bar sa harap ng bakuran. Nang muling bumalik si Tai Kang kay Yehuya, ang kanyang mukha ay medyo nababagabag at pagod. Xiao Kang, nakilala mo na ba ang iyong kapatid na babae at si Master Ba? Mukhang kilala na sila ng adoptive father ko bago ako. Kalimutan mo na, matagal na akong kasama ni Master Ba pero naging vegetarian siya. Pero matandang lalaki din ito sa pamilya namin. Nakangiting sabi ni Yehuya, sabi ko bata ka, marunong ka talagang pumili ng oras, ngayon lang tayo may family reunion dinner. By the way, anong tanong mo sa akin ngayon lang? Binigyan siya ni Tai Kang ng matalim na tingin at umiling, wala lang, alam ko na ang sagot. Oh, talaga? Tumawa si Yehuya sabi, hindi ko rin alam, ngunit nakakatuwang malaman mo. Foster father. Biglang yumuko si Tai Kang at same time na sinabi, binigyan mo ako ng kabaitan ng pagpapalaki at pagtuturo sa akin, at hinding-hindi ito malilimutan ng bata. Ngunit ang relasyon ng mag-ama ay umiral na sa pangalan lamang. Mula ngayon, natatakot akong hindi na kita maparangalan pa. Ano pa ba ang meron sa foster father, sana gawin ng bata ang ginagawa niya, at willing ang bata na gawin ang huli para sa foster father. Hindi nasisiyahang sinabi ni Belfinger, Tai Kang, ano ang ibig mong sabihin? Walang pakialam sa iyo ang adoptive father. Napakunot ang noo ni Yehuya at nag-aalalang sinabi, ikaw anak. Anong problema, okay, ayaw mo bang kainin ito? Natapos ko na ang pagluluto ng sopas, ang matuwid na ama ay may dakilang kapangyarihan at walang kinalaman dito. Hindi, mataas ang paningin ko, natatakot ako na hindi ko talaga magagamit ang bata. Sinabi ni Tai Kang na may masamang tingin, kung walang ibang utos, Tai Kang. Magpaalam na tayo. Nang makitang aalis na si Tai Kang, pinigilan siya ni Yehuya ng nakangiti. Teka, nagulat si Tai Kang, tumalikod at nagtanong, may problema ba ang adoptive father? Kailangan mong umalis, natural na hindi ko mapipigilan ang aking ama, kaya't tayo. Putulin mo ang tumpok ng kahoy na panggatong sa bakuran. Ngayon, hayaan na itong maging huling gawa ng pagiging anak ng anak. Bumantong hininga si Tai Kang nang may damdamin, noon, sa aking bayan, tinuruan din ako ng adoptive father ko na magsibak ng kahoy, okay. Magsisibak na ako. Pagdating niya sa kahoy na pier, inabot ni Tai Kang ang wood-splitting axe na pin-8 dito. Pero, nga pala, hindi ka ba gumalaw? Subukang muli at hindi pa rin gumagalaw. Marahas na natarante si Tai Kang, at biglang naalala ang isang nakakatakot na bagay. Napasulyap siya sa introvert at Kat-Anji tanging congenir sa pasukan ng courtyard. Pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba, ang magaspang at walang tampok na ito, kaya ang maliit na palakol na tuluyan niyang hindi pinansin. Gudong. Nilunok ni Tai Kang ang kanyang lalamunan, at ang malamig na pawis ay walang kamalay-malay na tumulo pababa. Kabanata 3485 Mapanganib na Mundo. Pagtingala, tumingin si Tai Kang sa likod ni Yehuya na abala sa pagluluto, na may komplikadong mga mata. Mukhang may isa pang misteryo itong tinatawag na pagpuputol ng kahoy. Amay inaalagaan. Ang palakol na ito. Ha! Lumingon si Yehuya at tila may naalala, oh, naiwan iyon ng aking kapatid, wala nang iba pang palakol dito, magagawa mo yun. Napatulala si Tai Kang, ang kanyang adoptive father at kuya. Pagkatapos magsalita ni Yehuya, nagluto ulit siya mag-isa. Kinuha niya ang isang bote ng pampalasa sa tabi niya at nagwisik ng kaunti sa kaldero. Pagkatapos ay sumandok siya ng isang kutsarang puno ng sabaw, tinikman ito, at binasag ang kanyang bibig. Itong lasa, halos pareho lang. Ba, ito ang kinakain ng mga tao. Big Black Dragon, tao ka rin. Kumain ka na lang kapag nagugutom ka, kung may kainan ka pa, di bale. Got it? Hinawakan ni Chi Wensha ang binti ng isang hindi kilalang halimaw sa kanyang kamay, at inihaw lang ito kasama ng longyan, ngunit dahil ito ay talagang hindi masarap, samuka siya. Ang nagreklamo sa likod niya ay isa pang miyembro ng grupong geng, ang Yeduxing ng Sphinx. Sa sandaling ito, higit sa 100 mga demonyo ng madilim na pinto ay nasa isang hindi pa nagagawang yugto ng pagkalito. Ang puwang na kinaroroonan nila ay napuno ng hindi pamilyar na enerhiya. Ang itim na lupa ay umaabot hanggang sa nakikita ng mata, matayog sa mga taluktok na walang patutunguhan, at mayroon ding napakalalim na madilim na kanyan. Ang mga bulkan, lava, kahit saan, at maging ang lupa ay maaaring lumindol anumang oras. At nang sinubukan nilang lumipad sa langit, nalaman nilang hindi sila makakalipad. Lumilipad at lumilipad, mahuhulog ito sa isa pang itim na kontinente. Ang magnetic field, gravity, at maging ang mga alituntunin ng espasyo at oras dito ay tila ganap na naiiba sa mundong nakita na nila noon. Para lamang mabuhay dito, isang grupo ng mga demonyo na pumapatay ng hindi kumukurap ang isang mata ay dapat tumakbo sa kanilang paglilinang at puwersahang labanan ang pagsalakay ng dayuhang enerhiya. Kaya kahit na ang ilan sa mga eksperto na mas malakas kaysa sa mga ito ay nagsimulang magutom.
Bilang isang powerhouse ng Qinglong, mas mabilis na nagutom si Qi Wenxia. Sa kabutihang palad, hindi ito walang prinsipyo dito, at mayroong ilang mga kakatwang halimaw na naninirahan sa iba't ibang lugar tulad ng lava at bundok. Kaya lang, nakakadiri ang lasa kaya pinagdududahan niya ang buhay niya. Hindi kailanman naisip na ang ganitong kakaibang lasa ay maaaring umiral sa mundo. Hoy! Sword God! Dumaan na kami sa Longqi, hindi ang mga kaalyado mo, kundi ang mga subordinate mo, tama. Saan mo kami dadalhin? Malakas na sumigaw si Qi Wenxia, at nagtanong tungkol sa madilim na mga tao na naruroon. Nataranta ang pintong demonyo. Nasa unahan, nakasuot ng magaan na kasuotan, nakatayo sa isang malaking itim na bato si Ye Fan. Si Ye Fan mismo ay hindi sigurado kung paano siya napunta sa mundong ito. Noong siya ay nakikipaglaban kay Kronos ng buong lakas, makatwiran na siya ay nanalo na. Sinubukan ni Kronos na gamitin ang kapangyarihan ng oras upang burahin ang kanyang pag-iral. Gayunpaman, si Ye Fan lamang ang pilit na pinigilan ang panggigipit ni Kronos. Ngunit ang problema ay tila pinili ni Kronos na gamitin ang pinagmumulan ng kapangyarihan nito upang magbukas ng isang butas sa kalawakan sa huling sandali, alam na hindi siya magagapit. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Ye Fan. Dalawang kamay pala ang matandang Titan na ito para maghanda. Kung hindi mo kayang burahin, paalisin mo siya. Kapag nawala na ang Sword God, ang Hongmeng na iyon ay maaaring umatake muli ng walang anumang pag-aalinlangan, at ang buhay ay masisira, at ito ay hindi maiiwasan. Bagamat hindi pa rin lubos na nalalaman ni Ye Fan ang mga benepisyo sa Titan, ngunit kailangan niyang bumalik sa kanyang mga kamag-anak sa lalong madaling panahon. Nang marinig ang dagandong ni Qi Wenxia, tumingin si Ye Fan sa likod ng walang pakialam. Una sa lahat, hindi mo pa natatawid ang Longqi. Pinalabas na kita. Pangalawa, hindi kita hinayaang sumunod sa akin. Maaari kang pumunta saan mo man gusto. Iniwan ni Ye Fan ang mga babae at mga hayop sa labas bago labanan ang Titan. Hindi niya alam kung mabuti o masama ang pansamantalang desisyong ito. Kung hindi ka makakabalik ng matagal, sayang naman. Ngunit kung makatagpo ka ng mga panganib na hindi mo maaaring harapin dito, marahil. Ito ay isang magandang bagay. Tulad ng para sa grupong ito ng mga demonyo, naisip ni Ye Fan na mas mabuti para sa mas maraming tao na makahanap ng labasan kaysa sa isang tao, kaya hinayaan niya silang umalis mula sa Longqi. Ano? Pinapaalis mo kami. Paano ang ibang tao? Naalala ko sina Wuxiang at Skeletons at pumasok din sila. Nagkibit-balikat si Ye Fan, hindi sila makakalabas, kung gusto mo silang samahan. At kung gusto mo. Nagbago ang mga mukha ng mga demonyo, napagtanto lamang na ang mga miyembrong ito ng Anman na minsan ay nagkaroon ng relasyon sa Diyos ng Espada, ang Diyos ng Espada ay hindi nilayo na pakawalan. Nasaan tayo ngayon? Ano ang dapat nating gawin? Tanong ng isang matipunong lalaki na Kui Niu. Si Ye Fan ay masyadong tamad na sumagot, at nagpatuloy sa paghahanap sa mundong ito sa kanyang banal na kahulugan. Sword God, may itatanong ako sa iyo. Dinala mo kami, ngayon. Bago pa makapagsalita ang lalaki ng ilang salita, 12-12 ng lumilipad na espada ang tumusok sa katawan ng malaking lalaki. Paulit-ulit na tumili ang malaking lalaki at nagmamadaling umatras. Kung hindi gumamit ng malakas na kapangyarihan si Ye Fan, nabugbog na sana siya. Buhay ka pa, kabaitan ko ito. Kung magsasalita ka pa, wala akong pakialam na hayaan kayong lahat na magpahinga, ng maaga. Medyo naiinip si Ye Fan, at gusto niyang hayaan ang mga guinea pig na ito na tumakbo ng mag-isa sa labyrinth, maghanap ng daan palabas. Dahil dito, ang mga lalaking ito, isa-isang higit pa sa isang magnanakaw, ay sumunod sa kanya at hindi pumunta kahit saan. Lord Sword God, huminahon ka. Sa sandaling ito, isang lalaking nakasuot ng mahinhin, nakasuot ng salamin, na may malaking likod at isang bukas na mukha, ang dumating. Hindi namin ibig sabihin na maging walang galang, ngunit pumunta sa isang kakaibang lugar, hindi maiiwasan na maging isang maliit na panik. Kung tutusin, malayo kami sa iyo. Mas mabuti para sa iyo na maging mahinahon at mahinahon. Sana maintindihan mo. Napatingin si Ye Fan sa lalaki, medyo nagulat, ang taong ito ay may parang kutsilyong aura. Kutsilyo. Nakalimutan kong ipakilala, miyembro ako ng lower class, Wu Jiao. Bago pa matapos magsalita si Wu Jiao, nagtawanan ng mga demonyo sa likod. Tawagin mo na lang siyang matandang mabahong paa. Tulad ng inaasahan sa isang veterano sa paglalaro ng sirang sapatos, kung saan, mas partikular ka kaysa sa mga bastos na tao tulad namin. Ang isang grupo ng mga yin at yang na nanlilibak ay hindi nagpahiya kay Wu Jiao, ngumiti lang siya. Malamang alam ni Ye Fan kung bakit nasaan man ang taong ito. Gayunpaman, ito ay isang grupo ng mga halimaw, at hindi inaasahan ni Ye Fan ang anumang mabubuting tao sa kanila. Lord Sword God, bagamat lahat tayo ay may kasalanan, maraming miyembro ang may maraming alalahanin sa kanilang mga puso. Kung maaari, gusto pa rin nating umalis dito. Maraming mga pagdududa dito, at may kakaibang enerhiya, napakalakas. Maaari nitong sirain ang proteksyon ng aking katawan. Hindi ko kilala si Lord Sword God, ano sa palagay mo? Kung may pangangailangan, ako, si Wu Jiao, ay handang tumulong sa mga aso at kabayo,
maraming sinabi si Wen Wanhua, at sinuportahan din ni Wu Jiao ang salamin. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa nang tumingin siya sa isang grupo ng mga demonyo na may matitigas na bibig ngunit may kaunting takot sa kanilang mga mata. Oo, kung talagang takot ka sa kamatayan, sino ang pupunta sa Anman para magtrabaho? Casual na nagpadala si Ye Fan ng higit sa 100 lumilipad na espada sa bawat demonyo. Ikaw, isang espada bawat tao, dalhin mo ito. Kabanata 3486 wala sa Juyuan. Nagkatinginan ng isang grupo ng mga demonyo at hinala si Feijian. Lord Sword God, gusto mo? Tanong ni Wu Jiao. Sinabi ni Ye Fan, ang lugar na ito ay puno ng lahat ng uri ng mga hindi alam. Bagamat ang aking banal na kahulugan ay maaaring sumaklaw sa isang malaking saklaw, palaging maraming mga pagkukulang sa paggalugad ng may banal na kahulugan lamang. Kunin mo ang aking espada at tuklasin mula sa iba't ibang direksyon, hindi mahalaga kung pumunta ka sa langit o sa lupa, saan ka man pumunta. Pumunta at lumipad ng tuloy-tuloy, o pumasok sa kalaliman, o 12 ng daan-daang light years. Sa labas. Sige, hanapin ang lahat ng posibleng pahiwatig para makaalis. Kung makatagpo ka ng mga problema na hindi malulutas, maaari mong pilitin na burahin ang bakas ng layunin ng espada sa espada. Ginamit ko ang Azure Dragon Skill at Sword Intent para gumawa ng mga espesyal na paggamot para sa mga espadang ito, at ramdam ko ang mga ito kahit gaano kalayo ang mga ito. Ang posisyon. Nagtanong si Wu Jiao, ito ang iyong layunin sa espada, maaari bang magkaroon ng epekto ang ating paglilinang dito? Huwag mag-alala, ito ay kaunting layunin ng espada, depende sa iyong paglilinang, kailangan itong burahin. Hindi ito mahirap, sabi ni Ye Fan. Ngumiti ng masama si Ye Duxing, Sword God, ibig mong sabihin, maaari kang direktang pumunta sa amin sa ganitong paraan. Oo, tumango si Ye Fan. Kung gayon, paano kung itinapon namin ang espada sa isang partikular na mapanganib na lugar at sinamantala ang pagkakataong gumanti sa iyo? Hindi mahalaga, mahinang sabi ni Ye Fan. Bakit? Dahil, napakalakas ko. Sabi ni Ye Fan na may matatag na tingin at natural na tono. Isang grupo ng mga demonyo ang nanlamig doon, ang ilan ay nagpipigil ng hininga, ngunit hindi makapagsalita. Baliw. Baliw. Ngunit, wala talaga silang maisip na anumang mapanganib na lugar, makapangyarihang paraan, na maaaring makapinsala sa taong ito. Tai Niu, saan ka pupunta? Sa sandaling ito, isang matipuno at marilag na halimaw na may katawan na parang burol, ang tumalikod para umalis. Ang Feijian ay nasa mga kamay nito, tulad ng isang kutsilyo, direkta sa baywang ng pantalon. Humanap ng paraan. May balak ka bang magkaroon ng baka? Masyadong delikado ang lugar na ito, at kailangan itong suportahan ng paglilinang. Kahit na maghintay ako, maaaring hindi ito magtatagal, kung sakaling may halimaw. Iba pang mga demonyo ang angkan ay nag-aalalang kumbansihin. Hindi ba't sinabi ng Sword God na mahahanap mo siya kapag nasa panganib ka? Tumingin sa likod si Tai Niu. Naniniwala ka sa kanya. Magkaaway kami noon. Huminga ng mahabang hininga si Tai Niu, siya ay isang emperador, at dapat niyang tuparin ang kanyang salita. Ang lahat ay natigilan, at pagkatapos ay walang pagtutol. Oo, hindi nila pinansin ang ganoong mahalagang impormasyon. Kahit na sila ay dating magkaaway, ngunit, paano magagawa ng emperador na eskrimidor ang mga mapanlinlang na panlilinlang na ito? Napangiti si Ye Fan, ngunit hindi niya inaasahan na ang demonyong toro na ito ay makapal at manipis. Saang team ka galing? Ang pangit na pinuno ng pangkat, si Tai Niu, Diyos ng Sword. Sana ay mabawi mo ako, hindi tayo dapat mamatay dito. Pagkatapos magsalita ni Tai Niu, naging asul na ilaw ito at bumaril sa malayo. Nang makitang wala na si Tai Niu, sumunod ang ilan pang mga demonyo at demonyo upang hanapin ang kanilang daan mula sa iba't ibang direksyon. Si Tai Niu ay isang mabuting demonyo, at ang kanilang pamilyang Qing Niu ay palaging mapagmahal sa kapayapaan, hindi nag-aaway. Nakakalungkot na pagkatapos umalis ng demonyong emperador na si Jian Zizai, wala silang masisilungan, ngunit nabuli dahil sa kanilang katapatan. Si Tai Niu ay naging isang mandirigma para sa kapakanan ng kanyang sariling angkan, pumatay ng hindi mabilang na tao, ngunit siya ay talagang napakabait. Sa puso nito ngayon, tiyak na namimiss nito ang mga kasama ni Hongmeng. Lumapit si Wu Jiao kay Ye Fan at sinabing may emosyon. Ipinikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata, nag-iisip. Ano ang iniisip ng Panginoong Espada ng Diyos? Tanong ni Wu Jiao. Ang angkan ng demonyo. Tila mas nagkakaisa kaysa sa mga tao. Napansin ni Ye Fan na talagang nagmamalasakit ang angkan ng demonyong ito kay Tai Niu, kahit na hindi sila ang parehong uri ng demonyo. Haha, natural lang iyon. Tutal, mahina ang angkan ng demonyo sa Hongmeng, kaya sanay silang maggrupo para mainaitan. Nga pala, nabanggit mo lang, Yao Huang Jian Zizai. Sino ito? Natigilan si Wu Jiao, at sinabing, hindi mo alam. Ang dahilan kung bakit matatanggap ni Hongmeng si Yao Zu ngayon ay dahil isinakripisyo ni Yao Huang Jian Zizai ang kanyang sarili para sa hustisya. Oh. Hindi inaasahang sinabi ni Ye Fan, isa itong halimaw, kaya nitong baguhin ni Hongmeng ang saloobin nito sa buong angkan ng halimaw.
Ito si Jane Zizai, kung bakit ito ay may malawak na impluwensya sa angkan ng halimaw, at maging sa buong Hongmeng. Mahigpit na sinabi ni Wu Jiao. Sa simula, mayroong isang malaking bilang ng mga halimaw, at dahil karamihan sa mga talento ay mas mataas kaysa sa lahi ng tao, sila ay dumami ng mas mabilis, kaya ito ay isang malaking pag-aalala para kay Hongmeng. Si Hongmeng ay nagpadala ng isang malaking bilang ng mga monghe upang labanan ang mga demonyo sa loob ng mahabang panahon, at ang digmaan ay hindi tumigil. Hanggang sa isinilang ang demonyong emperador na si Jian Zizi, sinasabing ito ay ipinanganak mula sa dugo ng puno ng mundo at ng sinaunang demonyong emperador na si Dong Huang, at ito ang katawan ng Dong Huang Shenmo. Pagkatapos ng kapanganakan, ang pisikal na katawan ay malapit sa immortal at immortal, at dahil sa kanyang marangal na kapanganakan, tinanggap din siya bilang isang saradong disipulo dahil sa kanyang marangal na kapanganakan. Let's put it this way, even if Hongmeng is dispatched in full force, maaari nitong sirain ang Demon Clan ng 7 o 8. Ngunit imposibleng patayin si Jian Zizai. Si Jian Zizai ay napakatalino, at ang kanyang lakas ay kabilang sa mga demonyo. Siya ay lubos na minamahal. Nang maglingkod siya bilang emperador ng demonyo, ang teritoryo ng angka ng demonyo ay malapit sa 1/4 ng Hongmeng. Huwag maliitin ang 1/4 na ito ay naging tunay na nagbanta kay Hongmeng, hindi pa nagagawa. Kaya lang. Pagkatapos nitong dalhin ang angka ng demonyo sa Rurok, ginamit nito ang dominasyon ng angka ng demonyo bilang isang bargaining chip. Nakipagnegosasyon sa patron ng Hongmeng. Ang patron saint at ang demonyong emperador ay napagkasunduan na hanggat umalis ang demonyong emperador, tatanggapin ni Hongmeng ang angka ng demonyo mula ngayon. Alam ng lahat sa oras na iyon na pinangunahan ni Jian Zizai ang angka ng demonyo na bumangon, hindi para makamit ang mga malalaking plano at pangangibabaw, ngunit upang ihinto ang digmaan sa mahabang panahon. Maaari nitong ibuhos ang dugo ng angka ng demonyo para dito, ngunit pinili kong isakripisyo ang aking sarili. Nanginginig si Ye Fan. Hindi niya inaasahan na may isang maalamat na emperador sa kasaysayan ng Hongmeng Monster Race. Ito ay talagang kagalang-galang. Para sa sinumang malakas na tao, ang pagbitaw ay mas mahirap kaysa sa pagkuha. Tumango si Wu Jiao, oo, ngunit mayroon ding ilang hindi opisyal na kasaysayan, na nagsasabi na si Jane Zizai ay nahuli sa plano ng pagpapaganda ni Hongmeng. Iyon ay, ang unang babaeng cultivator ng Hongmeng, si Xiao Wang, na kilala bilang Blood-Blooded Vermilion Bird, ng Phoenix Clan. Siya ay asawa ni Jian Zizai, at nagsilang siya ng isang anak na babae para sa Demon Emperor, si Miss Jian Yuzu mula sa aming Group A. Natigilan si Ye Fan, yung Soul Witch. Alam na ni Lord Sword God, oo, para talunin ang Dark Gate, tiyak na imposibleng hindi malutas ang paglipat ng kaluluwa ng Soul Witch. Pinunasan ni Wu Jiao ang kanyang baba. Oh, ang matandang lalaki na si Tai Kang, natatakot ako na wala nang babalikan, bulong ni Ye Fan sa sarili. Gayunpaman, wala itong kinalaman sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Tai Kang ay pupunta doon ng mag-isa upang tanungin ang matandang foodie. Kung gayon Jane Zizai, saan ka nagpunta sa wakas? Si Ye Fan ay mas nag-aalala tungkol sa kung siya ay mag-udyok sa Demon Emperor. Mapait na ngumiti si Wu Jiao, napunta ito sa ilalim ng Jiequan. Namatay ito. Hindi ba sinabi nito na ito ay immortal? Dahil mahirap para kay Jane na magpakamatay, kaya pumunta siya sa Jiequan. Ipinaliwanag ni Wu Jiao, ang Jiequan, na tinatawag na Juyuan, ay isang napakahiwaga at mapanganib na space rift sa Hongmeng. Anumang bagay na pumasok, sinumang malakas na tao, ay may pasukan ngunit walang labasan. Kaya't tinutumbas natin si Xia Jiequan sa kamatayan. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa. Galing din sa Hongmeng. May ganoong lugar ba? Oo, pagpunta sa ganoong uri ng lugar, ano ang pagkakaiba mo sa kamatayan? Lumingalinga si Ye Fan sa paligid. Ito ay isang lugar na mas mahirap mabuhay kaysa sa impyerno, kami na ngayon, hindi na sa Juyuan. Kabanata 3487 Bawal magbiro. Hoy, Lord Sword God! Hindi pwedeng laruin ang biro na ito. Naging asol ang mukha ni Wu Jiao, at paulit-ulit niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay, kung Juyuan talaga, tapos na talaga tayo. Sinabi ni Ye Fan, bakit, nag-aalala ako na hindi ko makita ang iyong mabubuting kaibigan. Ang magandang byuda. Hindi napahiya si Wu Jiao, at nakangiting sinabi, natatawa ako, nabubuhay ang mga tao sa mundo, dapat may ilang libangan sila. Nakangiting tumingin sa kanya si Ye Fan. Pero, at muli, lahat sila ay nakahanap ng paraan, bakit ka nananatili sa tabi ko? Natigilan ang ekspresyon ni Wu Jiao, pagkatapos ay ngumiti siya ng nahihiya at may paggalang, iniisip ko, si Lord Sword God lang, baka nakakasawa. At may ilang katanungan, maaari mong pag-usapan ito. Hindi na kailangan, makakahanap ka ng paraan. Nakangiting sabi ni Ye Fan, naging malamig ang kanyang mga mata. Nang inag si Wu Jiao, at ang pag-iisip na manatiling ligtas sa tabi ni Ye Fan ay itinuturing na sira, kaya umalis siya at lumipad. Umiling si Ye Fan at bumantong hininga. Pagkatapos ng lahat, sila ay isang grupo ng mga demonyo, at lahat sila ay may maraming puso at isipan. Bihira talaga ang maging kasing tapat ni Tai Niu.
Nang mawala na ang 20 higit na buhay na demonyo, nagliwanag ang mga mata ni Yefan ng itim at gintong apoy. May sasabihin talaga siya, na hindi niya sinabi sa mga lalaking ito. Ang lugar na ito, lahat ng dark matter, ay naglalaman ng maraming dark matter energy. Hinala ni Yefan na kahit na hindi ito ang dark matter world, ito ang intersection ng dalawang mundo. Ang dahilan kung bakit ang mga demonyong ito, ang makapangyarihang mga base ng paglilinang, ay mabubura ay dahil sa madilim na bagay. Sa madaling salita, kung ano ang ginagawa nila sa nakaraan ay primordial power, ngunit ang mga katangian ng enerhiya dito ay iba. Para siyang immune system, kapag naka-encounter ng hindi pamilyar na virus, hindi agad nakaka-adjust. Mayroon lamang dalawang paraan upang labanan ang enerhiya ng dark matter na ito. Ang una ay ang maging sapat na malakas, tulad ni Yefan, sapat na ang Emperor Sword Intent para baliwalain ang problema ng mga katangian ng dark matter. Ang pangalawa ay upang linangin ang madilim na bagay. Bago patayin ang madilim na bagay, alamin at unawain ito. Ngunit ang parehong mga pamamaraang ito ay tila hindi malamang. Sa katunayan, kung hindi dahil sa katotohanan ang mga demonyong ito ay may lakas na maihahambing sa Demon King, sa pangkalahatang estratehikong antas, kahit na mabuhay ng ilang araw ay magiging isang problema. Itong Yantian Ring, walang problema ang pumunta kahit saan. Sinulyapan ni Yefan ang singsing sa kanyang kamay, imposible talaga, magagamit lang niya ang singsing o ang Dragon Pond para iligtas ang buhay ng mga demonyong ito. Dito, ang bawat buhay na tao ay mahalaga. Ayaw din ni Yefan na mag-aksaya ng oras, sinusuri ang iba't ibang enerhiya sa paligid niya habang lumilipad. Ang oras at espasyo dito ay iba sa nakaraang mundo. Hindi alam ni Yefan kung gaano katagal kung makakabalik siya sa labas ng mundo. Sa ngayon, naiisip niya lang kung paano siya makakalabas. Sa proseso ng paghahanap ng mga pahiwatig, nakatagpo si Yefan ng maraming kakaibang nilalang. Maging ito ay physiological na istruktura o mga katangian ng enerhiya, ito ay ganap na naiiba mula sa kung ano ang nakita noon. Ang mga nilalang na ito ay puno ng lahat ng uri ng dark matter at mukhang may mababang antas ng katalinuhan. Kung ito ay malakas, ito ay hindi malakas, ngunit dahil ito ay madilim na bagay, ang banta sa mga demonyong iyon ay maaaring hindi maliit. Sa kalagitnaan, nakatanggap si Yefan ng dalawang alarm. Sa pamamagitan ng paglipat ng Sword Intent, si Yefan ay sumugod sa pinangyarihan, na lahat ay malalaking dark matter monsters at lubhang malupit na mga mutasayon sa kapaligiran. Hindi masisisi ang dalawang demonyong ito, sa mundong ito, ang kanilang lakas ay lubhang nabawasan. Dahil ang mga halimaw na ito ay nauugnay sa madilim na bagay, mahirap para sa mga ordinaryong pag-atake na gumana. Kahit na, mayroon pa silang espesyal na istruktura ng primordial spirit, at ang ordinaryong espiritual na pag-atake ay hindi maaaring epektibong papatayin sila. Hindi maiwasan ni Yefan na isipin na kung wala siyang Emperor Sword Intent, magiging napakahirap dito. 7 o 8 araw ang lumipas ng tahimik sa puso ni Yefan. Sa kalagitnaan, minsang pumasok si Yefan sa Yantian Ring. Bagamat ang mga babae at ang mga hayop ay lumabas na lahat, sina Bai Qianluo at Tang Yuan, pati na rin ang mga tao mula sa angkan ng Chao, ay nasa ring pa rin. Ipinaalam ni Yefan kay Bai Qianluo ang tungkol sa sitwasyon at inihanda ang isip. Nga pala, pumunta ako sa World Tree para tingnan, pero wala namang mapapala. Ika-9 na araw. Sa isang itim na disyerto. Paminsan-minsan, mula sa ilalim ng disyerto, ang mga malalaking halimaw na hugis sandworm ay sumulpat na parang mga haligi. Ibinuka niya ang kanyang itim na bibig at sinubukang lunukan ang isang matipunong lalaki na lumilipad. Ang mukha ni Tai Neo ay mapatla at ang kanyang mga labi ay tuyo, ngunit ang kanyang mga mata ay matigas pa rin. Lumipad ito sa hindi kilalang bilang ng mga lugar, ngunit tulad ng iba, wala itong nakitang anumang mga pahiwatig upang makalabas. Sa sandaling ito, ang ilaw sa harap ay biglang lumabo. Nang maisip ni Tai Neo na nakapasok siya sa isang madilim na espasyo, bigla siyang nakaramdam ng panibagong init. Hindi maganda. Natagpuan ng Iron Bull sa katakutan na siya ay pumasok sa bibig ng isang napakalaking sandworm. Ang buhangin na uod na ito ay napakalaki kung kaya't nilamon nito ang mga bituin, direktang ibinuka ang bibig, at hinintay na dumating ang biktima sa pintuan. Nang sinubukang tumakas ng bakal na toro, tumahimik ang sandworm, at ang nakapalibot na madilim na enerhiya ay tumaas ng husto ang presyon nito, na dinudurog ito. Paano mamatay ang matandang bakako sa ganoong lugar ng multo? Kinagat ni Tai Neo ang kanyang mga ngipin, at pinunasan ng puwersa ng demonyo ang layunin ng espada mula sa lumilipad na espada. Sa susunod na segundo, isang itim na gintong apoy ang kumikislap, at talagang nag-teleport si Yefan kay Tai Neo. Isang Emperor Dragon Sword ang ipinatawag, at unang binalot ni Yefan ang Iron Bull. Kaagad, ipinakita ang isang 19 na antas na Chen Hui, at ang espada ay direktang dumurog sa malawak na parang bituin na sandworm. Nang makita niyang muli ang madilim na pulang ilaw sa harap ng kanyang mga mata, si Tai Neo ay pinagpapawisan ng malamig sa kanyang buong katawan. Ayos lang, mahinang sabi ni Yefan. Nilunok ni Tai Neo ang kanyang lalamunan, nakaramdam ng takot sa panganib ngayon. Gayunpaman, naramdaman din muli, ang lagim ng Sword God.
Maaari lamang itong maghintay para sa kamatayan, ang taong ito, nalutas ito sa isang espada. Marami. Salamat sa Sword God. Ikinulong ni Tainio ang kanyang mga kamay at taos-pusong sinabi. Ha! Biglang may nakita si Ye Fan at mabilis na lumapag. Sword God, ano ang mali? Mabilis na sumunod si Tainio. Itinuro ni Ye Fan ang lugar sa ibaba kung saan lumabas ang malaking sandworm. Sa paghusga sa laki ng sandworm, ang haba nito ay hindi masusukat. Sa sandaling ito, ang katawan nito ay mabilis na nawasak ng nakapaligid na enerhiya, at isang hukay na hindi nakikita ang nalantad. Nasubukan mo na bang pumunta sa ilalim ng lupa? Ang mga lugar na iyon sa kailaliman. Hindi. Umiling si Tainio. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang mukha at naisip, siguro nagkamali ako sa simula. Hindi sapat ang iyong lakas para maimbestigahan ng mabuti ang mundong ito. Sa pangkalahatang kapaligiran dito, nahihirapan kayong lahat na mabuhay, ang pinakamisteryosong kailaliman, at maging ang lava sa ilalim ng lupa na ilog sa kalaliman ng bulkan. Hindi ka talaga makakapunta doon. Ang geology dito, ang uod na iyon ay maaaring lumabas, ay nagpapakita na ito ay hindi ganap na mahirap. Siguro, hindi na tayo dapat umakyat, kundi bumaba. Biglang nagbago ang mukha ni Tainio, Sword God, gusto mo ba? Bago niya magawa. Matapos magsalita, si Ye Fan ay naging meteor, nahulog sa the bottomless abyss. Walang pagpipilian si Tainio kundi ang magnganga ang kanyang mga ngipin at matamba. Chapter 3488 Sumasakit ang ulo ko. Sa patuloy na pagbaba, ang density ng enerhiya ng dark matter ay patuloy na tumataas. Si Ye Fan ay mayroon ng sword intent body protection, at nitong mga nakaraang araw, pinag-aaralan niya ang dark matter, at, naiintindihan, niya ang maraming istruktura ng enerhiya. Sa pag-unawa, ang banta ng madilim na bagay ay mas nababawasan. Pero iba si Tainio. Kahit na ang malaking berdeng toro na ito ay may magaspang na balat at makapal na laman, hindi nito kayang tiisin ang patuloy na pagguho ng hindi pamilyar na enerhiya. Matapos itong mapansin ni Ye Fan, sumimangot siya at tumigil sa paglapag. Sword God, anong problema? Bakit ka tumigil? Napabuntong hininga si Tainio. Kung hindi ka makatagal, dumiretso ka sa taas, sabi ni Ye Fan. Nagulat si Tainio, Sword God, ayon sa kasalukuyang sitwasyon, kahit umakyat ako, maghihintay akong mamatay. Sumunod ka sa akin at mas mabilis kang mamatay. Kinagat ni Tainio ang kanyang mga ngipin, bakit ayaw mo? Hayaan mo akong bumalik sa Dragon Pond na iyon. Kahit nasa loob ng enerhiya ng Dragon Pond, ito ay mas ligtas kaysa sa labas ng mundo. Tiningnan ni Ye Fan ang Yantian Ring sa kanyang kamay. Sa katunayan, kung ang mga demonyong ito ay inilagay sa Yantian Ring, dapat silang mabuhay. Ngunit, naramdaman ni Ye Fan na ito ay hindi nararapat. Ang mga tao sa ring ay hindi ang mga kalaban ng mga demonyong ito. Kung may mali, hindi niya malalaman sa oras. Sword God, kailangan ko na talagang bumalik. Ang mga batang iyon sa angkan ay hindi maaaring walang baka, pakiusap. Sincere na sabi ni Tainio. Gustong tumawa ni Ye Fan nang marinig niya ito, ngunit kailangan niyang mag-isip ng mabuti. Ang mga taong ito, anuman ang dahilan, ay isang grupo ng mga demonyo na pumatay ng hindi mabilang na tao. Ang dahilan kung bakit siya nagpakita sa kanyang harapan ay dahil gusto niyang isagawa ang utos at tulungan si Fangcatcher na pumatay ng mga tao. Kung wala kang anumang dahilan para protektahan sila, ano ang pagkakaiba ng pagtulong sa mga tirano? Gayunpaman, dahil lahat sila ay nakiusap sa kanya, hindi nararapat na makita ang kamatayan at hindi tumulong. Saglit na nag-isip si Ye Fan at sinabing, wala akong dahilan para protektahan ka ng kusa, ngunit mabibigyan kita ng paraan. Depende sa iyong kapalaran kung makakaligtas ka. Sa sinabi nito, iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay sa harap ni Tainio, at nag-condense ng masa ng enerhiya na naglalaman ng dark matter. Ito ang mahiwagang enerhiya dito. Nanlaki ang mga mata ni Tainio, puno ng pagkabigla. Napakatagal na lang mula nang pumasok ako, at talagang na-absorb at magagamit ng Sword God ang enerhiya dito. Masyadong malakas ang pangunawang ito. Ang Emperor Swordsman, ang talento ay talagang hindi kapani-paniwalang malakas. Kapag naiintindihan mo na ang enerhiyang ito, katumbas na ito ng pagkakaroon ng antibody. Hindi pa banggitin kung hanggang saan ito magagamit, o kung ito ay maaaring linangin, hindi bababa sa ito ay hindi, dahan-daw ang lason, ng ganitong uri ng enerhiya. Ang madilim na enerhiya dito, ilang mga pangunahing prinsipyo, maaari kong ituro sa iyo ngayon, ngunit kung mauunawaan mo ito ay nakasalalay sa iyo. 2 beses itong ipinakita ni Ye Fan, at si Tainio ay matulungin, nakikinig ng mabuti. Kung maaari kang umangkop sa enerhiya dito bago ka mamatay, dapat kang mabuhay. Hindi ko alam kung kaya kong lumabas, kaya huwag mo akong tanungin. Nagtanong si Tainio, Sword God, maaari ko bang sabihin ang mga sekreto ng enerhiyang ito sa iba pang dark sects? Hindi mahalaga, ngunit tinatamad akong hanapin sila isa-isa, sabi ni Ye Fan. Huwag kang mag-alala tungkol dito, mayroon tayong sariling paraan ng komunikasyon, at maaari tayong magpadala ng tunog. Diretsyong sabi ni Tainio.
Natigilan si Yefan at nakangiting sinabi, kaya, tahimik kayong nagsiset up ng mga group chat sa lahat ng oras. Ngayon, kung sasabihin mo sa kanila na ayos lang, ang swerte mong mabuhay. Mataimtim na sinabi ni Tai Neo, Sword God, ang aking matandang baka ay nagsilbi lamang ng dalawang demonyo sa aking buhay, ang isa ay ang demonyong emperador na si Jian Zizai, at ang isa ay ang matandang patriarch ng aming angkan ng Qingno. Mula ngayon, ikaw na ang pangatlo. Hindi lang ang lakas mo, pati ang isip mo, kumbinsido ako. Medyo kakaiba ang tunog ni Yefan, at hindi siya isang halimaw. Anyway, hiniling ni Yefan si Tai Neo na umakyat muli, at nagpatuloy siya sa pagbaba. Galugarin. Ang butas na na-drill ng higanteng sandworm ay dumaan sa maraming underground na layer ng lava. Sa puntong ito, pagkatapos mabulok ang katawan ng sandworm, na puno ng lava ang bunganga. Walang pakialam si Yefan kung anong uri ng nagniningas na lava iyon, binalot ang kanyang sword intent, at nagmamadaling bumaba nang nakayuko ang kanyang ulo. Isang araw, 2 araw, 3 araw. 1 dosenang araw na ang lumipas. Ayaw ni Yefan na mag-aksaya ng oras sa gitna, pagbabarena ng mga butas, habang nililinang ang enerhiya ng dark matter dito. Matapos makalusot sa hindi kilalang bilang ng mga layer, biglang bumaba ang temperatura sa harap. Boom! Si Yefan ay tumusok sa isang itim na pader ng bato at nalaman na siya ay pumasok sa isang malawak na kawalan. Sa muling pagbabalik tanaw, nakita ni Yefan na siya ay sapilitang binunot mula sa isang malaking celestial body. Oo naman. Ang lugar na ito ay mas malaki kaysa sa inaasahan. Si Yefan ay tumingin sa ibaba at natagpuan na ang lava at iba pa ay nawala, ngunit mayroong hindi mabilang na asol na yelo. Nasa ibaba ang isa pang walang katapusang mundo, mga pasuray-suray na glacier, sinuspinde na Iceland, at umaalulong na malamig na hangin. Hindi pa nakakita si Yefan ng ganitong magulong mundo, walang direksyon, oras at espasyo. Oo, tanging ang maaaring pumunta, at hindi maaaring pumunta. Mukhang ganito, hindi ito ang paraan. Hinaplos ni Yefan ang kanyang noo, lumilipad ng ganito, kailan ito matatapos. Mukhang kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Subukan mo. Naghagis ng espada si Yefan at nanatili sa kinaroroonan niya. Kaagad, inilipat ang layunin ng espada. Si Yefan ay gumawa ng walang isip na paglipat ng agos ng kamalayan. Hindi niya alam kung saan papalitan ang espada, kaya wala siyang layunin, sinusubukang gamitin ang walang kapantay na layunin ng espada para makipag-usap sa espada ng mundong ito. Kung sakaling ang espadang pinalitan ay lubhang mapanganib na lugar, malaking bagay na ibalik ito. Nag-iba ang eksena sa harapan ko, at nagkaroon ng heatwave sa paligid. Panginoong Sword God, bakit ka bumalik? Meron ka ba? Nakahanap ng daan palabas. Wu Jiao, Shi Wenxia, Ye Duxing, Tai Neo. Isang grupo ng mga demonyo mula sa madilim na pinto ang nakapalibot sa tuktok ng bundok, nag-iiho ng karne ng halimaw dito. Nang makitang bumalik si Yefan, isang grupo ng mga demonyo at halimaw ang tumitig sa kanila ng malalaking mata. Ah, ako talaga. Tinampal ni Yefan ang kanyang noo, masakit ang kanyang ulo. Naguguluhan na talaga ako. Ang pinakamalapit sa kanya, ang pinakamadaling madama, hindi ba't ito ang mga espada na nasa kamay ng mga demonyong madilim na sektang ito? Kung wala kang brain transfer, malamang na mateleport ka sa kanila. Ubo. Tumikim si Yefan at nagtanong sa disguise, tama, mukhang hindi mo nabawasan ang iyong mga tauhan. Salamat sa patnubay ng Lord Sword God, unti-unti kaming nasanay sa kakaibang enerhiya dito. Nakangiting sabi ni Wu Jiao, ngunit kumukonsumo pa rin ito ng maraming enerhiya dito. Makakaasa lamang tayo sa primitive na paraan ng pagkain upang mapuna ng ating pisikal na lakas. Sinulyapan ni Yefan ang grupo ng mga demonyo, at lumabas na ang madilim na bagay ay naisama na sa kanilang mga katawan. Pagkatapos ng lahat, lahat sila ay mga henyo sa antas ng hari ng demonyo, at ang kanilang pangunawa ay talagang walang masasabi, at hindi ito mahirap turuan sila. Kung talagang magagamit mo ito para sa kanya, iyon ay mahusay. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, kaya mo ito sa iyong sarili. Kumaway si Yefan, ibalik mo sa akin ang lahat ng lumilipad mong espada. Kabanata 3489 na palaging seryoso. Lord Sword God, bakit ganito? Nagkasama lang tayo saglit, at magpapatuloy tayo sa paghanap ng paraan mamaya. Ang isang grupo ng mga demonyo ay medyo nag-aatubili, ito ang, ginto upang maiwasan ang kamatayan, dito. Hindi, natiyak ko na hindi ka makakahanap ng paraan palabas, sabi ni Yefan. Bagamat naguguluhan ang lahat, hindi sila nang ahas na tumanggi, kaya kinailangan nilang pabalikan si Phrygian. Matapos alisin ni Yefan ang mga lumilipad na espada, naisip niya ito at sinabi, gusto mo bang manatili dito, o sumama sa akin? Maaari na nilang mapaglabanan ang madilim na bagay dito, at mahigpit na nagsasalita, hindi sila masalimuot. Bukod dito, nagdusa din ako sa aking sarili, at dinala ko ito sa aking sarili, at ako ay malas. Magkasama, sabay-sabay na sabi ng ilang demonyo. Ang kontrabida ay handang sumunod sa Panginoong Espada. Upang suklian ang kabaitan ng pagliligtas ng mga buhay.
Galit na sabi ni Wu Jiaowan. Sawa na talaga sila, itong lugar kung saan walang dumi ang mga ibon, walang panganib, at wala na talagang pag-asa. Nahulaan din ito ni Ye Fan, kaya inihagis niya ang Dragon Pond at pinapasok silang lahat. Sumunod ng malapit, gumalaw muli si Ye Fan. Oo naman, sa pagkakataong ito, siya ay na-teleport sa isang malamig na mundo at minarkahan ang posisyon ni Feijian mismo. Damn! Itong sword intent transfer, na walang malinaw na coordinate, ay hindi pa rin gagana. Nag-isip sandali si Ye Fan at lumapit sa Yantian Ring. Sa ilalim ng World Tree, lumuhad si Bai Chenluo sa lupa at tahimik na nanalangin. Habang ang dumplings ay nakahiga sa tabi ng babae, sila ay nakatulog. Chenluo, anong ginagawa mo? Bumangon si Bai Chenluo at walang magawang ngumiti, ano pa ba ang magagawa ko? Wala akong magagawa, magdasal lang ako. Madilim ang mukha ni Ye Fan, tumingin siya sa World Tree, at dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Itaas na mata. Unti-unti, ang espiritual na persepsyon ni Ye Fan ay dumating sa World Tree. Sinubukan ni Ye Fan na makipag-ugnayan sa World Tree sa pamamagitan ng pag-awit ng dragon. Master Shu, sa pagkakataong ito ay wala na talaga akong gagawin, hindi dahil hindi na ako mabubuhay. Ngayon, hindi ko na kaya ang pagkaantala ng oras. Kung wala akong pakialam sa bastos na lugar na iyon sa labas, wala akong problemang galugarin ito sa loob ng 10,000 taon. Ngunit ang matanda at bata ay naghihintay pa rin sa aking pagbabalik. Naliligaw ako ngayon, at malayo pa ang aking pag-uwi. Kung may nakakaalam ng lahat ng misteryo ng mundo, baka ikaw lang. Alam mo, kahit anong sabihin ko, alam mo kung gusto mo lang akong kausapin o hindi. Pero, kita mo, simula nang makilala kita, wala akong hiniling na gawin sa iyo. Sa pagitan mo at sa akin, hindi bababa sa 1 taon na pagkakaibigan, tama? Bilang kaibigan, konting tulong. Hindi naman violation, di ba? Alam ko, ang iyong katayuan ay marangal, ikaw ay isang Diyos, ngunit ako ay isang sword god, ikaw ba ay isang kalahating pusong Diyos? Masyadong mademo, hindi bagay sa iyong marangal na katayuan. Hindi ka maaaring maging ganito bilang isang kaibigan, nakikita mo, ha? Nalaman ni Ye Fan na ang kanyang Shenlong Yin ay hindi makapagpatuloy sa pagsasalita. Parang may kumuha ng tinapay at binusalan ng bibig. Spiritual voice transmission, pwede ba itong i-block ng ganito? Tumugon ba ang World Tree? Tuwang-tuwa si Ye Fan, ang kanyang sincerity ay nagpalipat-lipat sa World Tree. Nang imulat ni Ye Fan ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang patak ng hamog na tumutulo mula sa isang dahon ng World Tree. Unti-unting lumipad ang patak ng hamog sa noo ni Ye Fan, at tumago sa noo ni Ye Fan. Bakas ng lamig. Tumibok ang isip ni Ye Fan, at tila may naramdaman siya. Ye Fan, anong nangyayari sa'yo? Nagulat at nag-alala si Bai Chenluo nang makita niya ang eksenang ito. Ang World Tree. Binigyan ako ng gabay, masayang sabi ni Ye Fan. Tuwang-tuwa rin si Bai Chenluo, talaga. Paano mo nagawa? Malalim ang mga mata ni Ye Fan, at mahinang sinabi niya, ang pagkakaibigan sa pagitan ko at ni Lord Shu. Hindi mailalarawan sa ilang salita. Bosom friend. We can just chat casually between us, this realm. Kahit hindi mo banggitin, hindi mo maiintindihan kung sasabihin mo. Si Bai Chenluo ay nag-aalinlangan, talaga o hindi? Pamilyar ka ba sa World Tree? Itinaas ni Tang Yuan ang kanyang mga talukap, sinulyapan ito, inilabas ang kanyang maliit na dila, at ang mukha ng oso ay napakadiin. Natawa si Ye Fan at sinabing, pag-usapan natin ito mamaya, susubukan ko muna. Siya. Dumating sa malamig na kawalan sa labas. Sa pagkakataong ito, si Ye Fan, ayon sa mga coordinate na ibinigay ng World Tree, ay muling gumamit ng sword intent transfer. Nagbago ang paningin. WHO. Narinig ni Ye Fan ang isang wikang Hongmeng na may kakaibang impit. Kaagad na sumunod, isang kamao na may itim na balat ang bumangga sa kanyang sariling harapan. Sa isang likas na pag-iwas, iniwasan ni Ye Fan ang pag-atake. Sa pagbabalik tanaw, ito pala ay isang lalaking maitim ang kutis at itim na baluti na bakal. Sa sandaling ito, tila nakatayo ang dalawa sa isang malaking martial arts field. Mahigit 12 ang katabi nila, pati mga lalaki at babae na may maitim na kutis. Sa pagtingin sa paligid, ito ay isang malamig na kaparangan, ngunit may mga parang tolda na mga gusali na umuugat dito. Assembly point. Lugar ng pagtitipon ng tao. Hindi, ang mga taong ito. Tila ang, katutubo, dito. Dahil ang mga taong ito ay tila mayroong enerhiya ng dark matter dito. Isang buhay na tao. Ang aboriginal na lalaking nakasuot ng itim na armor ay malinaw na nakita ang hitsura ni Ye Fan, at nagulat siya nang maramdaman niya ang paghinga. Kung hindi nakaimik si Ye Fan, patay pa rin ba ito? Alam mo ba ang aming wika? Medyo curious ang isang grupo ng mga katutubo sa eksena, na itinuro si Ye Fan na parang zoo na nanunood ng mga unggoy. Tumango si Ye Fan, sino ka? Patay, sabi ng lalaki. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa, hindi, buddy, huwag ka nang magbiro, seryoso ako. Hindi ako nagbibiro, sabi ng lalaki. Walang magawa si Ye Fan, alam ko, kasalanan ko kung nawalan ka ng espada.
Bibigyan kita ng magandang espada, okay. Sabihin mo sa akin kung saan ito, para makauwi na ako. Sabi ng lalaki sa tono. Weirdly said, isuko mo ang ideyang ito, hindi ka na makakabalik. Bakit hindi ka bumalik, pwede bang maging mas seryoso ka? Medyo naiinip si Yefan. Lagi akong seryoso. Isa kang malaking buhay na tao. Sabi mo patay ka na. Seryoso ka ba? Biglang ngumisi ang lalaki, parang. Hindi mo alam kung nasaan ka. Nasaan ito? Si Yefan ay may masamang premonition. Malungkot na ngumiti ang lalaki at nagsabi, ito ang malamig na bukal, isa sa 9 na bukal sa ilalim ng lupa, na siyang underworld. Sabi mo, patay na ba tayo? Ang mga mata ni Yefan ay nanlamig sa isang iglap, at ito ay naging petrified. Jiequan. Juyuan. Dam, ano ang kinakatakutan mo? Anong ginagawa mo? Hindi alam ng asawa kung nasaan siya, sa loob ng maraming araw, hindi ako nag-utos ng anumang balita. Si Nayan Rujao ay mukhang mapanglo sa isang opisina sa punong tanggapan ng Human Alliance. Siguradong ililigtas ni Yefan ang araw. Araw-araw akong nagdarasal. Umupo si Ann Kier sa isang tabi at hinahawakan ang ilang mga dokumento kasama sina Nayan Rujao at Feng Yaoying. Ang tatlong babae ang lahat ng namamahala sa pagpapabuti ng mga mahihirap na tao, ngunit dahil ilang araw nang nawawala si Yefan, natural na wala silang balak magtrabaho. Sa katunayan, kahit na ang lahat sa pamilya ay patuloy na nagsasabi na si Yefan ay magiging maayos, ang puso ng lahat ay tensyonado. Bukod dito, sa pagkawalan ni Yefan, ang paghaharap kay Hongmeng ay naging lubhang mapanganib. Bagamat sumali si Bai Wumang sa ilang grupo ng mga master ng Dark Sect, ngunit wala na ang Sword God, naging alinlangan kung tutuparin pa rin nila ang kanilang mga pangako. Karagdagan pa, bagamat pansamantalang matatag ang mga Diyos at demonyo, walang kasiguraduhan na bigla silang magdedepekto o babagsak. Hoy, batang babae! Sa sandaling ito, isang tuyong boses ang pumasok mula sa pinto. Isang figurang parang multo ang dumating sa gilid ni Angel. Paano itong maliit na bote sa dibdib mo, ibigay mo sa akin para paglaruan? Isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na telang strip, na nagpapakita ng mga dilaw ng ngipin, ngumisi. Nag-iba ang ekspresyon ng tatlong babae, at agad nilang nakilala na ito ang pinuno ng Team D, na dumating upang samilong. Hindi ko alam ang eksaktong pangalan, ngunit lahat sila ay tila tinatawag siyang matandang multo. Hindi, ito ay ibinigay sa akin ng Sword God, ito ay lubhang mapanganib. Tinakpan ni Angel ang kwelyo, mapatla ang mukha, pero matigas ang mga mata. Kabanata 3470 kumita ng kapalaran. Hindi inaasahan ng dalaga na kapag isinuot niya ang kristal na bote sa labas ay matitigan siya ng kakaibang matandang ito. Dati, si Belial ay palaging inilalagay sa singsing sa kalawakan at inilabas para sa panalangin. Pero nitong mga ilang araw, pakiramdam ko ay nakakulong na si Belial sa Ring World, nakakaawa, kaya pa-impal ko itong sinusuot sa labas. Ang sinumang nag-iisip ng kabutihan ay magdadala ng kapahamakan. Hehe. Dahil delikadong bagay ito, dapat ibigay sa amin, hindi ang batang babae na katulad mo. Sabi ng matandang multo na may kumikinang na mga mata, kung nabasa ko ito ng tama, mayroong isang napaka-espesyal na demonyo sa loob. Well, tingnan ko. Nang makita ito, mabilis na inihagis ni Angela ang kristal na bote pabalik sa storage ring. Ngunit nang malapit na niyang gawin ito, nalaman niyang hindi na kayang hawakan ng storage ring ang mga bagay. Paano kaya? Ngumiti ang matandang multo at sinabing, huwag kang magtago, batang babae, ibigay mo lang sa akin. Nang umabot na ang matandang multo para hawakan si Angel, isang malaking kamay ang biglang humawak sa kanyang palso. Ipinakita ng matandang multo ang kanyang mga ngipin sa sakit, lumingon at pinagalitan, sino ka? Naghahanap ng kamatayan. Elder Feng Xiaotian. Nakahinga ng maluwag sina Nayan Rujao at Feng Yaoying. Sa kabutihang palad, nitong mga nakaraang araw, hindi pa umuwi si Feng Xiaotian, at nananatili sa punong tanggapan ng alyansa. Para sa makapangyarihang lalaking ito na alam na kasama niya ang kanyang asawa sa buong araw, talagang kapuri-puri. Bagamat hindi sinabi ni Feng Xiaotian, mararamdaman talaga ng lahat na iginagalang niya si Yefan. Isang malaking kapatid, hindi para sa wala, ngunit taos-pusong hinahangaan. Sa makatuwid, bagamat nawala si Yefan, ayaw ni Feng Xiaotian na masayang ang mga resulta ng kanyang mga nakaraang pagsisikap. Mas mabuting huwag mong galawin ang mga bagay na naiwan ng aking panganay na kapatid, huwag mo nang galawin ang pamilya ng aking panganay. Walang ekspresyon ang mukha ni Feng Xiaotian, at ang kanyang boses ay bihirang mababa at seryoso. Sok! Wala na ang Sword God, bakit ang bait-bait mong tumatawag? Baka patay na siya. Ang panganay ko. Hindi ganoon kadaling mamatay si kuya, pero ikaw, kung pag-uusapan mo ito, mamamatay ka ngayon. Ngumiti si Gui Exe, 6 Tribulations Blue Dragon. Bihira lang talaga, pero dahil gusto mo akong patayin, masyado ka bang nag-iisip? Hayaan mo siya. Sa sandaling ito, isa pang malamig na boses ang nagmula sa pinto. Pumasok si Bai Wumang, kasama sina Ho at Feng Yu. Ang matandang multo ang dinala ko, at walang sinumang pinapayagang hawakan siya.
Lumingon si Feng Xiaotian at sinabing, kung ayaw mong mamatay ang iyong mga tao, kailangan mong maging mas maingat. Kung hindi, wala nang susunod. Nagdala ako ng mga tao dito dahil sa isang kasunduan sa Sword God, at wala itong kinalaman sa iyo. Kaya, huwag kang masyadong magpakatoto sa sarili, malamig na sabi ni Bai Wumang. Sinabi ni Feng Xiaotian, wala akong pakialam kung ano ang sasabihin sa iyo ng aking panganay na kapatid, ngunit tiyak na hindi niya ito pinayagan. Ang iyong mga tao ay mga magnanakaw dito. Kinaikit ni Bai Wumang ang kanyang mga mata at sinabing, matandang multo, maaari kang magustuhan ng mga bagong bagay, ngunit panatilihing malinis ang iyong mga kamay at paa. Inayos ng matandang multo ang kanyang pulso sa oras na ito, at kakaibang sinabi ni Yin at Yang, Bai Wumang, naniniwala ako sa iyo, pumunta ako dito, huwag masyadong malupit. Team Leader, matagal nang hindi bumabalik ang Sword God, hindi talaga interesante na manatili tayo rito, sabi ng babaeng nakamaskara na si Ho na may dalawang espada. Nagtaksil na tayo kay Hongmeng, ganun din naman kahit saan tayo magpunta, mas mabuting dito na lang tayo maghintay. Oo. Ibinaba ni Acho ang kanyang ulo. Sinabi ni Feng Yu na may mapaglarong mukha sa oras na ito, Zhang Fakai, napakahusay mong manloko, kung hindi kami dumating, makakaligtas ka ba sa 6 na pagnanakaw Qinglong? Huwag mo akong tawaging ganyan. Galit na galit ang matandang multo, hindi ko ito pangalan. Isang tawa ng isang babae ang nanggaling sa pinto. So ang pangalan mo ay Zhang Fakai. Tama, karamihan sa angkan ng Xuanming ay may apelyido na Zhou at Zhang. Iniisip ko pa rin, ano ang pangalan ng matandang multo? Lumalabas na ang kanyang tunay na pangalan ay nakakahiyang sabihin ito. Umalis ang magkapatid na Xiao Ziner at Du Yuner halika rito, napansin din nila na may gumagalaw dito, kaya't hindi sila nakahinga ng maluwag na lumapit at tumingin. Damn it! Nenas ang matandang multo, at pagkatapos na titigan si Feng Yu, naging itim na anino siya at tumakbo palayo. Nakahinga ng maluwag si Angel, at magalang na nagpasalamat kina Feng Xiaotian, Bai Wumang, Feng Gayo at iba pa. Salamat sa inyong lahat, masyado akong naging pabaya. Tumawa si Feng Xiaotian at iwinagayway ang kanyang kamay, habang si Bai Wumang ay walang pakialam. Napakagandang bata, nagkibit balikat si Feng Yu at sinabi, sa totoo lang, hindi mo kailangang mag-alala ng sobra, hindi ka talaga tretuhin ni Zhang Fakai, at ang iba ay hindi masama. Dumating ka ng maaga, hindi ko pa alam kung anong nangyari. Lahat sila ay mga mamamatay tao na demonyo, paano sila magkakaroon ng magandang intensyon? Xiao Ziner disdain. Biglang tumalikod si Acho, matalim ang kanyang mga mata, at bubunot na sana siya ng kutsilyo sa kanyang likod. Inabot ni Bai Wumang ang kanyang kamay at pinigilan siya. Si Du Yuner ay nababalisa din, at mabilis na tinakpan ang bibig ni Xiao Ziner, at ngumiti ng humihingi ng tawad, pasensya na sa lahat, ang aking kapatid na babae ay tahasang magsalita at walang ibig sabihin. Pangkaraniwan ang mga masungit na babae sa Phoenix, ngunit bihira ang mga malumanay na babae. Nakangiting sinabi niya, hindi mo naiintindihan, si Zhang Fakai ay direktang inapo ng Xuanming clan ng Upper 8 Gates, at ang kanyang background ay itinuturing na isang top-level na sikat na pamilya sa Xuanming clan. Ngunit gusto niya ang lahat ng uri ng mekanikal na imbensyon mula noong siya ay bata, at ang kanyang pangarap ay maging isang bihasang manggagawa, kaya't siya ay binubuli ng ibang mga tao sa kanyang angkan mula noong siya ay bata pa. Ang tanging sumusuporta sa kanya ay ang kanyang biological na ina. Minsan lang napatay si Zhang Fakai ng iisang angkan. Nang binugbog ang binata, sinubukan siyang iligtas ng kanyang ina, ngunit aksidenteng napatay. Tingnan mo ang mga itim na piraso ng tela na nakabalot sa kanyang ulo sa lahat ng oras, lahat ng mga peklat na naiwan ng mga hiwa ng anit at paghila ng buhok. Lahat mula sa pinsalang iyon. Upang gunitain ang kanyang biolohikal na ina, pinilit niyang pinanatili ang peklat na may gayuma. Mula noon, siya ay naging pambihira, at walang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya araw-araw. Pagkalipas ng 1,000 taon, si Zhang Fakai biglang, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto, at napatay niya ang kabuuang 13,000 miyembro ng Kunmen Xuanming clan, na lahat ay mga kamag-anak ng mga mamamatay tao na iyon. Dahil sa pangyayaring ito, kinuha ni Zhang Fakai ang pangalan ng isang matandang multo at pumasok sa Dark Gate Ding Group. Ang Ding Group ay palaging namamahala sa iba't ibang mahiwagang craftsmanship, at karamihan sa kanila ay mga bihasang manggagawa, kaya ito ay angkop para sa kanya. Naiiyak si Angel sa narinig niya, kaya nga ang nangyari. Oo naman, ang kalikasan ng tao ay mabuti, at walang kasamaan ng walang dahilan. Lahat ito ay pagsubok ng Diyos. Pagkatapos magsalita, hindi napigilan ni Angel na ilabas muli ang bote ng kristal na Belial at bahagyang itinapat sa kanyang mukha. Idikit ng bahagya. Little Belial, narinig mo ba? Tiyak na maaari kang maging isang mabuting bata, at gagawin ko ang aking makakaya upang hayaan kang mahanap ang liwanag. Sa bote, ang mga maitim na kaluluwa ay hamampos ng masakit, at ang buhay ay mas mabuti kaysa kamatayan. Ang isang lalaking may marupok na pag-iisip ay mahuhulog sa daan ng dyablo. Nakangiwi si Xiao Ziner. Okay. Ate, pwede ka bang magsabi ng ilang salita? Medyo nagalit si Du Yuner. Nagulat si Xiao Ziner, nagpout, yumuko ng medyo agrabyado, parang bata na pinagsabihan sa paggawa ng mali.
Miss Feng tayo. Sa sandaling ito, lumakad si Su Qingzhou. Mrs. Sword God. Naghahanap ka ba ng gagawin sa akin? Tanong ni Feng Yu. Narinig ko lang kung ano ang sinabi ng babae tungkol sa matandang multo na iyon. Sobrang na-touch ako. Dahil magkasama tayong lalaban sa hinaharap, gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa lahat ng nasa madilim na pinto. Malaman ang higit pa tungkol sa lahat ng nasa madilim na pinto. Ngumiti si Su Qingzhou, pwede ba tayong uminom ng tsaa at mag-chat? Na-foresight mo at naimbestigahan ang aming pundasyon. Bahagyang tumawa si Feng Yu. Mas mabuting magkasundo pagkatapos ng komunikasyon kaysa sa hindi pagkakaunawaan at pagkatapos ay salungatan. Ngunit hindi namin iniisip ang conflict. Wala kang pakialam, bakit kailangan mong sundan ang team leader by sa tabi namin? Tumalon ang mga talukap ni Feng Yu at nakangiting sinabi niya, hindi ko talaga kayang pabulaanan. Saglit na nagkatinginan ang dalawang babae, at medyo banayad ang kapaligiran. Sa sandaling ito, parehong nagbago ang mga ekspresyon ni Feng Xiaotian at Bai Wumang. Ate, iwasan mo muna. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.